Dalawang salita ang umalingaw sa pandinig ni Liana, mas matalas pa sa tunog ng mga aparato sa pasilyo ng ospital, mas mabigat pa sa di matapos-tapos na pag-agos ng mga taong may dalang kalungkutan sa kanilang mga mukha. 10 milyon. Ang mga salitang binitiwan ng doktor ay hindi isang mungkahi. Ito ay isang hatol. Isang pader na gawa sa pera na siyang pumapagitan sa kanyang ina at sa panibagong buhay. Napahawak si Liana sa malamig na pader ng pasilyo, pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paningin. 10 milyong piso. Saan ako kukuha ng ganoong halaga? Ang buong buhay naming pagtitinda ng kapeng barako at suman sa Batangas, ni hindi marahil aabot sa 1 milyon. Sinulyapan niya ang pintuan ng silid kung saan naroon ang kanyang nanay Nena. Ang babaeng nag-iisang nagtaguyod sa kanya, ang babaeng ang tanging yaman ay ang kanyang mga ngiti, ngayon ay nakahiga, balat at buto, tinatalo ng sakit na unti-unting kumakain sa lakas nito. Isang kidney transplant. Iyon ang hatol. At ang presyo nito ay 10 milyon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang nagbadyang pumatak, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ako pwedeng maging mahina. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat pagpatak ng dextrose ay isang paalala na naubos na ang kanilang oras. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, isang takot na mas masahol pa sa gutom o sa pagod. Ito ang takot ng isang anak na malapit nang mawalan ng ina. Ang takot na sa huli, ang pagmamahal niya ay hindi magiging sapat dahil wala itong katumbas na halaga sa papel. Dito, sa gitna ng desperasyon, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang business card na iniabot sa kanya ng isang kaibigan ng kanyang tiyahin, isang huling baraha, isang desperadong pag-asa. Mayaman daw ang kliyente niyan, Liana, sabi nito noon. Naghahanap ng tulong. Malaking pera raw ang kapalit. Noong una, isinantabi niya ito, nandidiri sa ideya. Ngunit ngayon, ang pandidiri ay natabunan na ng pangangailangan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa. Tinipan niya ang mga numero sa card, ang bawat pindot ay tila isang pagyuko sa isang tadhanang hindi niya ginusto. Sa ikatlong ring, isang boses ng babae ang sumagot, malinis, propesyonal, at walang emosyon. Attorney. Dizon's office. Gusto ko po sanang mag-set ng appointment, halos pabulong na sabi ni Liana, ang boses ay basag. Tungkol po sa alok na tulong. Narinig niya ang mahinang pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. Pangalan po? Liana. Liana Reyes po. Isang saglit na katahimikan. Okay, Liana Reyes. Hinihintay na po pala namin ang tawag ninyo. Maaari po ba kayong pumunta sa opisina ngayon na? Ang bilis ng mga pangyayari ay lalong nagpabilis ng kabog sa kanyang dibdib. Oo po. Saan po ba iyan? Ang opisina ni Atty. Dizon ay nasa isang mataas na gusali sa Makati. Ang sahig ay gawa sa makinang na marmol, ang hangin ay amoy mamahaling pabango, at ang mga muebles ay tila mga piyesa sa isang museo. Lahat ng bagay sa paligid niya ay sumisigaw ng yaman, isang mundong malayong malayo sa kanyang kinagisnan. Pakiramdam niya, ang suot niyang kupas na maong at simpleng t-shirt ay isang kasalanan sa lugar na iyon. Maupo ka, Liana Reyes, sabi ng abogadong nasa katanghalian na ang edad, si Atty. Dizon. Nakasuot ito ng isang perpektong plansadong business suit. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila binabasa nito hindi lang ang kanyang pagkatao, kundi pati na rin ang kalaliman ng kanyang kaluluwa. Naupo si Liana sa isang silyang katad na lumubog ng bahagya. Sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa mahogany ay isang makapal na folder. Diretsahan na tayo, simula ng abogado, habang binubuklat ang folder. Alam mo na marahil ang dahilan kung bakit ka narito. Ang aking kliyente ay nangangailangan ng isang tagapagmana. Isang anak. At ikaw, Liana Reyes, ay pumasa sa lahat ng aming paunang pagsusuri, malusog, walang bisyo, at mula sa isang disenteng pamilya. Napayuko si Liana. Ang salitang disente ay tila isang insulto sa gagawin niya. Ang kasunduan ay simple, patuloy ni Atty. Dizon, ang boses ay parang isang kutsilyong humihiwa sa katahimikan. Dadalhin mo sa iyong sinapupunan ang kanyang anak sa loob ng 9 na buwan. Lahat ng iyong pangangailangan, tirahan, pagkain, bitamina, check-up ay sasagutin niya.
Pagkapanganak mo sa bata, ibibigay mo ito sa kanya. Wala kang karapatan dito. Hindi mo ito kikilalanin bilang anak. Hindi ka magpapakita kailanman. Sa madaling salita, pagkatapos ng 9 na buwan, babalik ka sa dati mong buhay na para bang walang nangyari. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Parang walang nangyari. Paano? Paanong magiging parang walang nangyari ang pagdadala ng isang buhay sa loob ng sinapupunan mo? Ang kabayaran, sabi ng abogado, at dito napatingin si Liana, ay 10 milyong piso. Ang numerong naghatid sa kanya ng takot kanina ay siya na ngayong nag-aalok ng kaligtasan. Ito ang sagot sa kanyang dasal, isang sagot na nakabalot sa kahihiyan. 1 milyon ang ibibigay sa iyo oras na pumirma ka sa kontrata. Ang natitirang 9 milyon ay ibibigay pagkatapos mong maisilang ng malusog ang bata. Inilapit ni Atty. Dizon ang isang dokumento at isang ballpen. Basahin mong mabuti. Pero ang desisyon ay kailangang gawin mo ngayon. Ang kliyente ko ay walang panahong mag-aksaya. Tinitigan ni Liana ang kontrata. Ang mga salita ay lumalanggoy sa kanyang paningin, surrogacy agreement, waiver of parental rights, non-disclosure clause. Hindi na niya kailangang basahin ang lahat. Alam niya ang ibig sabihin ng mga ito. Ipagbibili niya ang kanyang katawan, ang kanyang dangal, at ang karapatan sa isang anak na hindi pa man nabubuo. Ang imahe ng kanyang ina ang muling pumasok sa kanyang isip, nakangiti, malakas, nagluluto ng kanyang paboritong adobo. At pagkatapos, ang imahe nito ngayon, maputla, nanghihina, nakakabit sa mga tubo. Napapikit siya ng mariin. Para kay nanay. Gagawin ko ito para kay nanay. Pumapayag na po ako, mahinang sabi niya, ang boses ay nanginginig. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Atty. Dizon. Magaling. Ngunit bago ka pumirma, kailangan mo munang makilala ang aking kliyente. Ayaw niya ng anumang sorpresa. Kung ang opisina ng abogado ay Marangya, ang lugar na pinagdalhan sa kanya ay tila isang palasyo sa Alapaap. Isang penthouse unit sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City. Ang mga dingding ay gawa sa salamin, at mula roon ay tanaw ang buong syudad na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Maghintay ka lang dito, sabi ng assistant ng abogado, bago siya iwanang mag-isa sa napakalawak na sala. Bawat hakbang niya sa malambot na carpet ay tila nag-iiwan ng dumi. Hindi siya nangahas na umupo. Nanatili siyang nakatayo sa gitna, yakap-yakap ang sarili, pakiramdam ay isa siyang basahan sa gitna ng mga ginto. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng isang pinto. Isang lalaki ang lumabas. Matangkad ito, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay paatras, at ang kanyang mga mata ay malamig. Kasing lamig ng hangin sa tuktok ng bundok, walang anumang bahid ng emosyon. Gwapo siya, sa paraang nakakatakot at nakakapanliit. Ito na marahil ang hari sa kanyang kahariang bakal. Ikaw si Liana Reyes, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at may otoridad. Hindi ito isang tanong, kundi isang kumpirmasyon. Tumango lang si Liana, hindi makapagsalita. Lumapit ito sa kanya, ngunit hindi masyadong malapit. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang produktong sinusuri kung pasado sa kalidad. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang pisngi sa hiya. Gusto niyang magtago, ngunit wala siyang mapagtataguan. Naintindihan mo na ba ang lahat ng nasa kasunduan? Tanong nito, ang tingin ay hindi pa rin nagbabago. Oo po, sir, sa wakas ay naisatinig niya. Magaling, sabi nito. Gusto ko lang linawin ang ilang bagay. This is a business transaction. Nothing more, nothing less. I am paying for service and you are expected to deliver. Walang emosyon. Walang komplikasyon. Kapag natapos na ang trabaho mo, aalis ka. Maliwanag. Ang bawat salita ay direkta, walang paligoy-ligoy, at walang pakundangan sa kanyang nararamdaman. Tumango ulit si Liana. Isang transaksyon. Isang serbisyo. Iyon lang ako sa kanya. Attorney. Dizon will handle everything else. As I don't want to be disturbed with trivial matters. Tatawagan ka lang niya kung kailangan. Tumalikod na ito, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap na hindi man lang umabot ng 5 minuto.
Bago ito tuluyang pumasok sa silid, huminto ito at nagsalita ng hindi lumilingon. Ang pangalan ko ay Marco de Salcedo. Pero para sa iyo, ako si Sir. At iyon lang ang kailangan mong malaman. At nawala na ito sa kanyang paningin, iniwan si Liana na nakatayo, nanginginig, at pakiramdam ay mas maliit pa kaysa dati. Bumalik sila sa opisina ni Atty. Dizon. Tahimik. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng puso ni Liana sa kanyang tainga. Inilatag muli sa harap niya ang kontrata. Kinuha niya ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig ng husto. Tumingin siya kay Atty. Dizon, na tumango lang sa kanya, senyales na ituloy na niya. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at nilagdaan ang papel. Ang tinta na dumikit sa dokumento ay hindi lang basta pangalan niya. Iyon ang kanyang dangal. Ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang kaluluwa. Congratulations, Gna Reyes, sabi ni Atty. Dizon, kinuha ang dokumento. The first payment will be delivered to your address tonight. I suggest you rest, your new life begins tomorrow. Umalis si Liana sa gusaling iyon na parang isang kaluluwang lumulutang. Hindi niya matandaan kung paano siya nakasakay ng bus, kung paano siya nakarating sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Pagpasok niya, isinandal niya ang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa kaligtasan ng kanyang munting silid, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa kahihiyan. At umiyak siya para sa sarili niya. Nang tumahan siya, may napansin siyang isang malaking brown na sobre na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Nanginginig niya itong kinuha. Mabigat. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga bundle ng tig-1,000 piso. Hindi niya na binilang pero alam niyang ito na iyon. Ang unang bayad. Ang paunang bayad para sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng pera may isang maliit na papel. Kinuha niya ito. Nakasulat sa eleganteng sulat kamay ang 3 maikling pangungusap. Ang unang hakbang. Walang atrasan. Napahawak si Liana sa sobre. Ang pera ay malamig sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang kawala. Ang kasunduan ay selyado na, hindi lang sa papel, kundi sa dugo at luha. The projections for Guy Tatlo are unacceptable. The numbers are sluggish, the growth is stagnant. Sino ang pwedeng magpaliwanag nito sa akin na parang hindi ako isang tanga? Ang boses ni Marco de Salcedo ay bumalandra sa 4 na sulok ng boardroom. Malamig. Tumpak. Walang bakas ng anumang emosyon, ngunit may bigat na kayang magpayanig sa pundasyon ng sinumang kaharap niya. 12 ehekutibo na nakasuot ng mga mamahaling damit ang sabay-sabay na napayuko sa kanilang mga ulat, walang sinumang nangahas na salubungin ang kanyang tingin. Para kay Marco, ang boardroom na ito ay ang kanyang entablado, ang kanyang kaharian. Dito, ang lahat ay mailohika. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga kita at lugi ay malinaw. Ang mga desisyon ay base sa datos, hindi sa damdamin. Ito ang mundong kanyang pinili, ang mundong kanyang binuo bilang pader sa paligid ng kanyang sarili. Isang matabang lalaki mula sa finance department ang nanginginig na tumayo. Sir, ang pagbaba po ng merkado sa Europa. Huwag mong sisihin ang Europa, putol ni Marco, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen kung saan nakaproyekto ang mga graph. Ang merkado ay palaging pabago-bago. Ang trabaho ninyo ay ang unahan ito, hindi ang maging biktima nito. Ang gusto kong marinig ay solusyon, hindi dahilan. Bibigyan ko kayo ng 24 na oras para maglatag ng bagong estratehiya. Kung hindi, asahan ninyong maghahanap na ako ng mga taong kayang gawin ang trabaho ninyo. Tila isang bomba ang kanyang mga salita. Walang nagreklamo. Walang umangal. Tumango lamang ang lahat. Meeting adjourned, anunsyo niya, sabay tayo at talikod. Hindi na niya kailangang lingunin pa ang mga ito. Alam niyang sa pag-alis niya, isang kolektibong paghinga ng maluwag ang maririnig sa silid. Ganoon palagi. Takot at respeto. Iyon ang mga kasangkapang gamit niya para patakbuhin ang De Salcedo Holdings, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. At mabisa ito. Pagpasok niya sa kanyang malawak na opisina, ang unang sumalubong sa kanya ay ang tanawin ng syudad mula sa floor to ceiling na bintanang salamin.
Ang mga gusali ay mga sundalong nakatayo, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam na abala sa kanilang mga gawain. Mula rito sa itaas, ang lahat ay tila maliit at kontrolado. Ganoon ang gusto niya. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang asul na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Ashley, La Reyes. Kinuha niya ito at umupo sa kanyang silyang katad. Binuklat niya ito. Naroon ang litrato ng babae, si Liana Reyes. Simple ang mukha, may malalaking mga matang tila may dalang lungkot, pero may bahid ng katatagan. Sa ilalim nito ay ang kanyang biodata at ang resulta ng mga medical exam perpekto. Isang malusog na sisidlan. Isinara niya ang folder. Para sa kanya, ang babaeng iyon ay isa lamang solusyon sa isang malaking problema. Isang transaksyon. Isang kontrata. Isang investment para sa kinabukasan ng kumpanya. Iyon lang. Nothing more, nothing less. Ang gabi ay dinala siya sa lugar na pinakaayaw niya sa lahat, ang mansyon ng mga De Salcedo. Ang ancestral home ng kanyang pamilya ay hindi isang tahanan para sa kanya. Isa itong museo ng mga alaala at obligasyon. Naabutan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo De Salcedo, sa library. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silya, may hawak na isang baso ng brandy. Sa kabila ng edad, ang tindig nito ay nananatiling matikas, ang mga mata ay matalas pa rin. Marco, bati nito nang hindi lumilingon. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Atty. Dizon. Ayos na raw ang lahat. Kung gayon, wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Marco habang nagsasalin ang sarili niyang inumin. Wala. Dahan-dahang humarap si Don Ricardo at sa mga mata nito ay may apoy. Pinipilit kitang tuparin ang iyong tungkulin bilang isang De Salcedo at ang tingin mo roon ay wala. Marco, hindi ito laro. The Velasco Group is breathing down our necks. They are buying stocks anonymously. Kailangan nating ipakita sa board at sa mga investor na matatag ang linya ng pamilya. Na may susunod na De Salcedo na mamumuno. At isang sanggol ang solusyon mo, sarkastikong tugon ni Marco. Isang sanggol na isisilang ng isang babaeng hindi ko kilala? Iyan ba ang tingin mong magliligtas sa kumpanyang binuo ni Lolo? Tumayo si Don Ricardo, ang kanyang boses ay dumadagundong sa katahimikan ng library. Ang kailangan ko ay isang tagapagmana. Ang kailangan ng kumpanya ay seguridad. At ikaw, bilang aking anak, ay may tungkulin. 5 taon na, Marco. 5 taon ka nang nagluluksa. Hanggang kailan mo gagamiting dahilan ang nakaraan para takbuhan ang iyong responsibilidad? Ang pagbanggit sa nakaraan ay isang laso na diretsong tumama sa puso ni Marco. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Wala akong alam, tumawa ng mapait ang matanda. Nakikita kitang nagiging isang taong walang kaluluwa. Isang makinang gumagawa ng pera. Iyan ba ang gusto ni Sofia para sa iyo? Ang maging isang bato? Ang pangalan. Sofia. Parang isang kidlat na gumuhit sa isipan ni Marco ang lahat. Bigla wala na siya sa library. Nasa loob siya ng kanyang kotse gabi iyon. Ang hangin ay amoy ulan. Katabi niya si Sofia, ang buhok nito ay humahampas sa kanyang mukha habang tumatawa ito. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig. Ang halimuyak ng kanyang pabango, vanilya at sampagita ay nakakabighani. Dahan-dahan lang, Marco, sabi ni Sofia, habang hawak ang kanyang kamay. Hindi naman tayo hinahabol. Ngumiti siya. Sa piling nito, ang isang Marco De Salcedo ay hindi tagapagmana. Isa lang siyang lalaking umiibig. I just can't wait to get you home, sagot niya, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Ang mga ilaw ng kasalubong na truck. Masyadong maliwanag. Masyadong mabilis. Ang pagpihit niya ng manibela. Ang nakabibinging tunog ng pag-ungol ng mga gulong sa basang kalsada. Ang marahas na impact. Ang tunog ng nababasag na salamin na parang 1,000 kampanang sabay-sabay na tumunog. At pagkatapos katahimikan. Ang nakakabinging katahimikan. Ang amoy ng gasolina at dugo. Tinawag niya ang pangalan nito. Sofia. Walang sagot. Lumingon siya. Ang dating mukhang puno ng buhay ay wala na. Ang musikang dati niyang naririnig ay napalitan ng isang walang hanggang katahimikan. Marco.
Ang sigaw ni Don Ricardo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napahawak siya sa bar, ang mga daliri niya ay namumuti sa higpit ng hawak. Humihingal siya, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Gagawin ko ang gusto mo, sabi ni Marco, ang boses ay garalgal at puno ng pait. Magkakaroon ka ng tagapagmana. Pero huwag na huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalan niya sa harapan ko. Kinuha mo na ang lahat sa akin, Dad. Huwag mo nang isama pa ang kanyang alaala. Tumalikod siya at naglakad palabas, iniwan ang kanyang ama na natigilan at walang masabi. Pagbalik sa kanyang penthouse, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan nila ng kanyang ama. Nagtungo siya sa kanyang opisina sa loob ng unit at muling binuklat ang folder ni Liana Reyes. Tinitigan niya ang kontrata. Ang pirma ng babae ay bahagyang nanginginig, tila nag-aalangan. Naalala niya ang itsura nito kanina, takot, nahihiya, desperado. Para sa kanya, ang mga emosyong iyon ay kahinaan. Mga komplikasyong kailangan niyang iwasan. Kinuha niya ang dokumento at inilagay sa loob ng isang vault na nakatago sa likod ng isang painting. Sa pagpihit niya ng kombinasyon at sa pag-lock nito, pakiramdam niya isinasara niya rin ang isang pinto sa kanyang sarili. Ang kasunduang ito ang kanyang solusyon. Ito ang paraan para matigil na ang panggigipit ng kanyang ama. Ito ang paraan para maprotektahan ang kanyang kumpanya. At higit sa lahat, ito ang paraan para manatili siyang ligtas, ligtas mula sa pag-ibig, ligtas mula sa pighati. Hindi na siya muling magmamahal. Hindi na siya muling masasaktan. Ang puso niya ay isang saradong libro at wala nang sinuman ang makakapagbukas nito. Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit pamilyar sa kanya. Sinagot niya ito. Marco, darling. Isang boses na malambing na parang seda, ngunit may talim ng isang patalim. Napakunot ang noo ni Marco. Kilala niya ang boses na iyon kahit saan. Katrina. I'm glad you still remember me, sabi ni Katrina Velasco sa kabilang linya. Ang kanyang pamilya ang nagmamay-ari ng Velasco Group, ang kanilang pinakamalaking katunggali. At siya ang babaeng sumubok pumalit sa pwesto ni Sofia, at nabigo. Tumawag lang ako dahil baka gusto mong malaman mayroon akong narinig. Isang bagay na napakahalaga tungkol sa De Salcedo Holdings. Naramdaman ni Marco ang pagtigas ng kanyang panga. What is it? Isang mahinang tawa ang narinig niya. O, hindi ganoon kadali, Marco. Let's just say may mga sikreto ang pamilya mo na hindi mo alam. Maybe we should meet. For old times' sake. At para pag-usapan ang kinabukasan ng mga kumpanya natin. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Marco na hawak ang telepono, ang isip ay naglalaro sa mga huling salita nito. May mga sikreto ang pamilya mo na hindi mo alam. Isang bagong banta. Isang bagong problema. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang babae sa kung saang lugar na ngayon ay nagdadala ng susi sa lahat ng kaguluhang ito. Ang babaeng ang pangalan ay Liana Reyes. Ang mga unang linggo ni Liana sa kanyang bagong buhay ay may iisang tunog, katahimikan. Isang katahimikang may sariling bigat na bumabalot sa bawat sulok ng maluwag at modernong condominium unit kung saan siya pansamantalang nakatira. Ang mga dingding ay kulay abo, ang mga kasangkapan ay minimalistiko at walang personal na bakas. Ang hangin ay laging malamig dahil sa central air conditioning. Lahat ay malinis, maayos at walang buhay. Isa itong ginintuang hawla. Dito, ang kanyang umaga ay hindi na sinasalubong ng amoy ng kapeng barako o ng sigawan ng mga nagtitinda sa labas. Sa halip, ang bumubulabog sa kanya ay isang pamilyar na pakiramdam ng pag-alibadbad, ang morning sickness. Tuwing umaga, sa loob ng banyong mas malaki pa sa dati niyang kwarto, iluluwa niya ang lahat ng kanyang kinain, isang marahas na paalala mula sa kanyang katawan na may nagbabago sa loob niya. Isang buhay na hindi kanya. Habang nakayuko siya sa ibabaw ng inidoro, nakahawak sa kanyang tiyan, hindi niya maiwasang isipin. Ito ba ang nararamdaman ng bawat ina? O ang sa akin lang ang may kasamang ganitong pait? Ang paglilihi ay dapat sana ay isang masayang yugto, isang sikretong ibinabahagi sa isang minamahal. Ngunit sa kanya, ito ay isang obligasyong kailangan niyang tiisin ng mag-isa. Ang tanging nagbibigay lakas sa kanya ay ang mga tawag mula sa Batangas. Anak! Liana!
Kumusta ka na riyan sa Maynila? Ang masayang boses ni Aling Dena sa kabilang linya ay ang tanging init na nararamdaman niya sa buong araw. Okay lang po ako, Nay. Kayo po, kumusta? Sagot ni Liana, pinipilit pasiglahin ang sariling boses habang nakatingin sa bintana sa tanawin ng mga gusaling tila walang katapusan. Naku, ayos na ayos. Ang gagaling ng mga doktor dito. Sinabi nila, dahil sa naunang bayad mo, nasimulan na agad ang mga pagsusuri para sa transplant. Malaki ang pag-asa, anak. Salamat sa iyo. Ang sipag-sipag mo talagang magtrabaho. Napapikit si Liana at kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang isang hikbi. Kasinungalingan. Bawat salita ay isang kasinungalingan. Sinabi niyang nakakuha siya ng isang magandang trabaho bilang personal assistant ng isang mayaman, kaya't nakapag-ipon siya agad. Ang bawat papuri mula sa kanyang ina ay isang patalim na tumutusok sa kanyang konsensya. Wala po iyon, Nay. Basta magpagaling po kayo, ha? Iyon lang po ang mahalaga sa akin, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Naman, anak. Para sa iyo. O sige na, baka nakakaabala ako sa trabaho mo. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal ka ni Nanay. Mahal na mahal din po kita, Nay. Sa pagbaba niya ng telepono, ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat kaysa dati. Ang pangulila ay isang pisikal na sakit, isang bigat sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Para kay Nanay. Ang lahat ng ito ay para kay Nanay. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa sarili, na para bang isa itong dasal na kung maraming beses ulitin ay magkakaroon ng katotohanan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga pagkain sa ref, isang hindi inaasahang tunog ang kanyang narinig. Ang doorbell. Kinabahan siya. Maliban sa delivery boy na nagdadala ng kanyang mga pagkain minsan sa isang linggo, wala nang iba pang pumupunta rito. Sinilip niya ang intercom. At ang paghinga niya ay tila nahinto. Si Marco de Salcedo. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto, nakasuot ng isang simpleng itim na polo shirt at slacks. Wala ang business suit, ngunit ang aura ng kapangyarihan at pagiging malamig ay naroon pa rin. Nanginginig niyang pinindot ang unlock button. Pagbukas niya ng pinto, ang presensya nito ay tila pumuno sa buong pasilyo. Ang halimuyak ng mamahalin nitong pabango, isang bagay na malinis at matapang, ay sumalakay sa kanyang pang-amoy. Sir, bati niya, nakayuko. Hindi ito sumagot. Pumasok ito sa loob ng unit na parabang pag-aari niya ang lugar, na totoo naman. Inilibot nito ang tingin sa paligid. May dala akong mga papeles, sabi nito sa wakas, inilapag ang isang folder sa ibabaw ng coffee table. Mula kay Atty. Dizon. Kailangan mong pirmahan. Message po. Maglalakad na sana siya papunta sa mesa nang mapansin niya ang isang malaking kahon sa tabi ng pinto, na iniwan kanina ng delivery. Laman yon ang mga vitamins, gatas para sa buntis, at mga libro tungkol sa pagbubuntis na ipinadala ng opisina ng abogado. Kailangan niya itong ipasok sa loob. Sinubukan niyang buhatin ang kahon. Ngunit ito ay mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Naramdaman niya ang isang bahagyang hilo at ang pag-atras ng kanyang lakas. Naku, mahinang usal niya. Anong problema? Tanong ni Marco, ang boses ay walang pasensya. Wala po, sir. Medyo mabigat lang po, sabi niya at muling sinubukang itaas ang kahon. Isang buntong hininga ang narinig niya mula rito. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, lumapit ito at walang sabi-sabing kinuha ang kahon mula sa sahig na parabang isa lang itong unan. Ang paggalaw nito ay mabilis at tiyak. Saan ito ilalagay? Tanong nito, ang tono ay hindi pa rin nagbabago, malamig at direkta. Natigilan si Liana. Saglit siyang natulala. Doon po sa kusina, sir. Naglakad ito papuntang kusina at maingat na inilapag ang kahon sa ibabaw ng counter. Sa pagdaan nito sa tabi niya, bahagyang nagsagi ang kanilang mga braso. Naramdaman ni Liana ang init mula sa balat nito, isang init na taliwas sa lamig ng kanyang mga mata. Para siyang nakuryente. Nang bumalik ito sa sala, tumayo lang si Liana roon, hindi makagalaw. Isang simpleng bagay. Isang simpleng pagtulong. Ngunit sa mundong ito na puro kontrata at pera, ang simpleng kilos na iyon ay isang malaking anomalya. Bakit? Bakit niya ginawa iyon?
Pwede naman niya akong utusan o iwanan na lang. Pirmahan mo na iyan para makaalis na ako, sabi ni Marco, ibinabalik ang atensyon niya sa kasalukuyan. Mabilis siyang lumapit sa mesa, kinuha ang ballpen at pinirmahan ang mga dokumento nang hindi na binabasa. Ang tanging nasa isip niya ay ang kakaibang pakiramdam na iniwan ng ginawa nito. Nang iabot niya pabalik ang folder, muling nagsagi ang kanilang mga kamay. Sa pagkakataong ito, napatingin siya sa mukha nito. At sa isang iglap, sa isang kisap mata, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi ito lamig. Hindi ito galit. Isang bagay na mas malalim. Tila isang anino ng pagod o marahil lungkot. Ngunit nawala rin ito agad, napalitan ng dating walang emosyong maskara. Kinuha nito ang folder. Attorney, Dizon will call you to schedule your first check-up and ultrasound. Make sure you answer the phone. At tulad ng dati, tumalikod na ito at umalis, iniwan si Liana na muling nag-iisa sa malawak na katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang katahimikan ay may kasama ng isang tanong. Lihim niyang pinagmasdan ang pag-alis nito mula sa bintana. Nakita niya itong hindi agad pumasok sa elevator. Sa halip, sumandal ito sa pader ng pasilyo, ipinikit ang mga mata at hinilot ang kanyang sentido na para bang may isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Pagkatapos ng ilang segundo, huminga ito ng malalim, inayos ang sarili at pumasok na sa elevator, muling naging ang Marco de Salcedo na kilala niya. Ngunit nakita niya ang isang siwang sa perpektong pader na itinayo nito sa kanyang sarili. Ang hari sa kanyang kahariang bakal ay hindi pala gawa sa purong bakal. Mayroon din pala itong bahaging gawa sa laman. Makalipas ang isang linggo, dinala siya ng isang driver sa isang mamahaling klinika sa F.U. Lucas Medical Center. Ang lahat ay nakaschedule na. Habang naghihintay siya sa kanyang pangalan, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa doktor o sa mga aparato. Kinakabahan siya sa kung ano ang kanyang makikita. Liana Reyes? Sumunod siya sa nurse papasok sa isang silid. Doon, isang babaeng doktor ang umiti sa kanya. Pagkatapos ng ilang tanong, pinahiga na siya. Naramdaman niya ang malamig na gel sa kanyang tiyan at pagkatapos ay ang pagdulas ng transducer. Tumingin siya sa monitor sa kanyang tabi. Sa una, puro itim at puti lang. Ngunit pagkatapos ay itinuro ng doktor ang isang maliit, kumikislap-kislap na tuldok. Ayan, sabi ng doktor, nakangiti. That's the heartbeat. 160 beats per minute. Strong and healthy. Isang kumikislap na ilaw. Isang maliit na buhay. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Liana ang kontrata. Nakalimutan niya ang pera. Nakalimutan niya si Marco. Ang tanging nakita niya ay ang milagro sa screen. Isang tibok ng puso sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa mga luhang namumuo. Hindi niya namalayan, isang butil ang pumatak sa kanyang pisngi. Gusto mo bang marinig? Tanong ng doktor. Tumango siya. Pinindot ng doktor ang isang buton. At ang silid ay napuno ng isang tunog, isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog. Thump-thump. 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 Ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Everything looks perfect, Les Reyes. Habang pinupunasan niya ang kanyang tiyan, napansin niya ang pagbukas ng pinto. Inaasahan niyang isa itong nurse. Ngunit hindi. Nakatayo sa may pintuan si Marco de Salcedo. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mukha nito ay nakatutok, hindi sa kanya, kundi sa monitor kung saan ipinapakita pa rin ang imahe ng kumikislap na tuldok. Ang kanyang tindig ay matigas, ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Ngunit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, kitang-kita ni Liana ang isang bagay na hindi niya pa nakikita rito. Ang kanyang panga ay hindi mahigpit. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. At ang kanyang mga mata, na laging malamig at walang laman, ay nakatitig sa screen na may isang matinding at hindi maipaliwanag na emosyon. Isang bahid ng pagkamangha. Isang kislap ng isang bagay na halos kahawig ng pag-asa. Ang tunog ng isang malusog na tibok ng puso ay umalinggaw sa isipan ni Marco, paulit-ulit, na parang isang kantang hindi niya mapatigil. Thump-thump. Thump-thump. Thump-thump.
Gabi na, ngunit ang ilaw sa kanyang opisina sa penthouse ay nananatiling nakabukas. Sa screen ng kanyang laptop, ang video mula sa ultrasound ay paulit-ulit na umiikot. Isang maliit na kumikislap na tuldok sa gitna ng kadiliman. Isang imahe na sa teknikal na aspeto ay isa lamang koleksyon ng mga piksel, ngunit sa kanyang mga mata, ito'y nagkaroon ng bigat at kahulugan. Isinandal niya ang kanyang likod sa silya at ipinikit ang mga mata. Hindi ang imahe ang bumabagabag sa kanya, kundi ang alaala ng kasama nito, ang isang butil ng luha sa pisngi ni Liana Reyes. Nakita niya ito. Nakita niya ang hindi maipaliwanag na saya at pagkamangha sa mga mata ng babae habang nakatingin ito sa screen. Isang emosyong dalisay, hindi peke at hindi kasama sa kontrata. At sa isang saglit, sa gitna ng malamig at kalkuladong mundong kanyang ginagalawan, naramdaman niya ang isang bagay na pamilyar at dayuhan sa parehong pagkakataon. Isang kislap ng init. This is a business transaction. Iyon ang sinabi niya. Ngunit ang tibok ng pusong iyon at ang luhang iyon ay hindi negosyo. Ito ay buhay. Agad niyang itinaboy ang isipan. It's just biology. Hormones. Ito ang mga lohikal na paliwanag na pilit niyang isinaksak sa kanyang utak. Ang babae ay binayaran para sa isang serbisyo. Ang kanyang reaksyon ay parte lamang ng proseso. Ang tibok ng pusong iyon ay ang kinabukasan ng De Salcedo Holdings. Iyon lang. Ngunit habang tinititigan niya ang saradong laptop, alam niyang nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Ang dating malinaw na linya sa pagitan ng kasunduan at katotohanan ay nagsisimula ng lumabo. Ang babaeng dati iisa lamang pangalan sa folder ay unti-unti nang nagkakaroon ng mukha. At ang mukhang iyon ay may dalang isang emosyong nagsisimulang guluhin ang kaayusan ng kanyang mundo. Mukhang malalim ang iniisip mo, Marco. Ang boses ni Katrina Velasco ay kasing kinis ng seda. Ngunit para kay Marco, mayroon itong tunog ng isang babala. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa baso ng wine at tiningnan ang babaeng nasa kanyang harapan. Si Katrina ay ang larawan ng perpeksyon, ang kanyang pulang bestida ay bumagay sa kanyang balat, ang kanyang alahas ay kumikinang sa ilalim ng malabong ilaw ng eksklusibong restaurant. Siya ang reyna ng sosyal na mundo, isang manlalarong kasing husay niya, ngunit sa ibang larangan. May mga problema lang sa kumpanya, maikling sagot ni Marco, isang pamantayang tugon para iwasan ang anumang personal na usapan. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Problema sa kumpanya? O problema sa pamilya? Inilapit nito ang sarili sa mesa. Marco, nag-aalala ako sa iyo. At sa ama mo. Napakunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Katrina na para bang may sinasabi siyang masakit. Kinuha nito ang kanyang cellphone at may ipinakitang mga litrato. Isang kaibigan ang nagpadala nito sa akin. Ayaw ko sanang maniwala pero tignan mo. Sa screen ng telepono, nakita ni Marco ang isang serye ng mga malabong litrato, tila kinunan mula sa malayo. Isang pamilyar na silver na kotse, ang kotse ni Don Ricardo. At sa tabi nito, ang kanyang ama, nakikipag-usap sa isang batang babae. Nakatalikod ang babae, ngunit ang hubog ng katawan, ang haba ng buhok mayroon itong pagkakahawig kay Liana. Sa isang litrato, may iniabot na sobre si Don Ricardo. Sa isa pa, tila nakahawak ang kanyang ama sa braso ng babae. Sino siya? Tanong ni Marco, ang boses ay naging mas malamig. Hindi ko alam, malungkot na sagot ni Katrina. Pero Marco, ang iyong ama ay hindi na bumabata. Minsan, ang mga lalaking nasa edad niya ay naghahanap ng kalinga sa mas mga batang babae. Paraan siguro nila para patunayang malakas pa rin sila. Ang bawat salita ni Katrina ay maingat na pinili, binalot sa kunwaring pag-aalala, ngunit ang lason sa ilalim nito ay malinaw. Isang direktang atake sa dignidad ni Don Ricardo. At sa hindi may paliwanag na dahilan, naramdaman ni Marco na ito'y isang atake rin sa kanya. If my father is not like that, mariing sabi ni Marco, ibinalik ang cellphone kay Katrina. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lamig, ngunit sa loob niya, isang hindi kanais-nais na apoy ang nagsimulang umalab. Sana nga, malambing na sabi ni Katrina, hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ayoko lang na masaktan ka, Marco. Alam nating dalawa kung gaano kasakit ang maloko. Lalo na kung galing sa taong pinagkakatiwalaan mo.
Ang pagbanggit sa panloloko ay nagbukas ng isang lumang sugat. Mabilis na binawi ni Marco ang kanyang kamay. Ang haplos ni Katrina ay biglang naging parang mga tinik. I have to go, sabi niya, sabay tayo. May kailangan pa akong tapusin. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang naglakad palabas ng restaurant. Ang mga litratong iyon ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Ang imahe ng kanyang ama at ng isang babaeng kahawig ni Liana Reyes. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang binabagtas ang kalsada ng Dith, ang mga gusaling dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay tila mga aninong nakamasid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-aalinlangan. Ngunit ang dudang itinanim ni Katrina ay isang halamang mabilis tumubo. Kailangan niya ng sagot. Idinayal niya ang numero ng kanyang ama. Marco. Napatawag ka, sagot ni Don Ricardo sa kabilang linya. Ang boses nito ay tila pagod. I just wanted to check on you, sabi ni Marco, pinilit na maging kaswal ang tono. Kumusta ang araw ninyo? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ama. Ganito pa rin. Maraming inaasikaso. May mga lumang obligasyon na kailangang ayusin. Ang salitang ki-obligasyon ay nagpatindig sa mga balahibo ni Marco. Anong klaseng obligasyon, tanong niya, mas matalas kaysa sa kanyang intensyon. Isang sandaling katahimikan. Mga personal na bagay, Marco. Mga bagay na hindi mo na kailangang alalahanin. Ang pagiging malihim ng kanyang ama ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang hinala. Personal na bagay? O personal na kakilala? Ano bang pinagsasabi mo? Ang boses ni Don Ricardo ay nagkaroon ng bahid ng inis. Kung wala kang magandang sasabihin, ibababa ko na ito. Marami pa akong ginagawa. Fine, malamig na tugon ni Marco. Good night. Ibinaba niya ang tawag, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang pag-iwas ng kanyang ama, ang mga malabong salita nito, lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin, ngunit pilit na nabubuo sa kanyang isipan. Sa isang iglap, sa halip na umuwi, ibinabaling niya ang manibela. May isang lugar siyang kailangang puntahan. May isang tao siyang kailangang makita. Ang babaeng nasa sentro ng lahat ng ito. Ang muling pagtunog ng doorbell ay nagdulot ng pamilyar na kaba kay Liana, ngunit nang makita niya si Marco sa intercom sa ikalawang pagkakataon sa loob ng isang buwan, ang kaba ay napalitan ng pagtataka. At nang pagbuksan niya ito ng pinto, ang nakita niyang ekspresyon sa mukha nito ay iba, mas matigas, mas seryoso. Sir, bati niya. Pumasok ito nang walang paalam, ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng unit, na para bang may hinahanap. Kumusta ka? Tanong nito, ang tanong ay tila isang formalidad lamang. Mabuti po, sir. May kailangan po ba kayo? Hindi ito sumagot agad. Lumapit ito sa bintana at tumingin sa labas, nakatalikod sa kanya. Ang pamilya mo, simula nito. Nasa Batangas pa rin sila? Nagulat si Liana sa tanong. Opo, sir. Ang nanay ko po. Ang nanay mo lang, humarap ito, at ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanya. Walang kapatid. Ama. Umiling si Liana. Patay na po ang tatay ko. Ako lang po ang nag-iisang anak. Ang mga tanong nito ay nagdulot ng isang malamig na pakiramdam sa kanyang tiyan. Parang isa siyang suspect na iniinteroga. Ang pera, patuloy ni Marco, ang boses ay direkta. Ang paunang bayad. Naipadala mo na ba sa kanya? Tumango si Liana. Opo, sir. Malaking tulong po iyon para masimulan ang mga proseso para sa operasyon niya. Sa pagbanggit sa ina, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiti ng pasasalamat at pag-asa. Ngunit ang ngiting iyon ay tila nagpatigas lalo sa mukha ni Marco. Ganoon ba? Bukod sa perang iyon, may iba pa ba siyang natatanggap na tulong? Mula sa ibang tao. Dito na tuluyang nalito si Liana. O wala na po, sir. Saan naman po siya kukuha ng tulong? Kami-kami lang po ang nagtutulungan. Bakit po ninyo na itatanong? Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pakiramdam ni Liana ay hinuhubaran siya ng tingin nito, hinahanapan ng kasinungalingan. Nakita niya ang pagguho ng munting koneksyon na inakala niyang nabuo noong huli silang magkita sa klinika.
Ang init ay nawala, napalitan ng isang nagielong pader sa pagitan nila. Sa wakas, umiling ito ng bahagya. Wala. I just want to make sure everything is in order. Naglakad ito pabalik sa pinto. Magpahinga ka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan ang dinadala mo. Iniwan siya nitong muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagtataka ang naiwan sa kanya, kundi takot. Isang takot na may nagbabadyang unos na hindi niya maintindihan. Pagbalik ni Marco sa kanyang sasakyan, mas lalo lamang siyang naguluhan. Ang sagot ni Liana ay tila sinsero. Ang mga mata nito ay walang bakas ng pagkukunwari. Ngunit ang mga litrato ang malihim na kilos ng kanyang ama, hindi niya mapagtagpi-tagpi ang mga ito. Napasuntok siya ng mahina sa manibela. Ano ba ang totoo? Pagdating niya sa kanyang penthouse, isang notifikasyon ang nag-pop up sa kanyang laptop. Isang email. Ang subject line ay blanco. Ang nagpadala, isang anonymous source. Karaniwan, binubura niya ang mga ganitong email. Ngunit isang malakas na kutob ang nagsabi sa kanyang buksan ito. Ang laman ng email ay isang attachment lamang. Isang E3 file. Nanginginig niyang i-download at binuksan ito. Ang kanyang paghinga ay biglang nahinto. Nakatitig siya sa isang kopya ng bank statement. Isang bank transfer. Ang mga detalye ay malinaw na parang kristal. Deposit transaction. Recipient account name, Nena Jim Reyes. Amount, ₱2 milyon. At ang pinakamatinding dagok sa lahat. ₱2 milyong. Isang halagang hindi sakop ng kanilang kasunduan. Mula mismo sa personal na account ng kanyang ama, ay dineposito sa account ng ina ni Liana. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan, ngunit sa pinakamasakit na paraan. Ang mga litrato. Ang pagiging malihim ng kanyang ama. Ang iinosenteng mukha ni Liana. Ang pera. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Niloloko nila ako. Pareho nila akong niloloko. Ang babaeng nagdadala ng kanyang anak ay lihim na kalaguyo ng sarili niyang ama. Ang tibok ng puso na narinig niya sa klinika ay hindi na tunog ng pag-asa. Ito na ngayon ang tunog ng pinakamatinding pagkakanulo. Sa mga sumunod na linggo, may nag-iba. Ang katahimikan sa condominium unit ay hindi na kasing bigat ng dati. May mga araw na sa paggising ni Liana, kasabay ng pamilyar na pag-alibadbad, ay isang bagong damdamin ang sumisibol, pag-asa. Habang hinihimas ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok, isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tibok ng puso na narinig niya sa klinika ay naging isang lihim na kantang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan, isang paalala na hindi siya tunay na nag-iisa. Ang pagbabago ay hindi lang sa kanya. Tila pati kay Marco de Salcedo. Hindi na ito muling nagpakita, ngunit ang presensya nito ay nararamdaman niya sa mga maliliit na bagay. Isang umaga, may dumating na delivery ng sari-saring prutas, partikular na ang berdeng mangga na minsan niyang nabanggit sa nutritionist sa telepono. Kinabukasan, isang koleksyon ng mga classical music teeth ang iniwan sa kanyang pinto na may kasamang note, "Studies show this is good for fetal brain development." Ang sulat ay hindi personal, nakaprinta lamang sa computer, ngunit ang gesture ay malinaw. Ang mga ito ay maliliit na bagay, mga kilos na malamig at walang emosyon. Ngunit para kay Liana, na sanay sa kawalan, ang mga ito ay parang mga patak ng ulan sa isang tigang na lupa. Iniisip niya ako, iyon ang bulong ng isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang pinatatahimik. Hindi, iniisip niya ang anak niya, pagtatama ng kanyang isipan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang linya sa pagitan ng dalawang iyon ay unti-unting lumalabo. Nagsisimula siyang umasa, isang mapanganib at matamis na damdamin. Umasa na marahil, sa likod ng malalamig na mga mata at matitigas na salita, ay may pusong natututong mag-alaga. Isang hapon, habang nagbabasa siya, tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, halos malaglag niya ang telepono. Marco de Salcedo. Nanginginig niyang sinagot ito. "Sir, are you free tonight?" Diretsong tanong nito sa kabilang linya. Oo po, gulat na sagot niya. "Good. I'll have driver pick you up at 7. We're having dinner." At bago pa man makapagproseso ang kanyang isipan, ibinaba na nito ang tawag.
Naiwan si Liana na hawak ang telepono, ang puso niya ay kumakarera. Dinner. Sa labas? Silang dalawa. Ang ideya ay tila kinuha mula sa isang panaginip. Ito na ba iyon? Ang unang hakbang palabas sa kanilang formal na kasunduan. Ang pag-asa ay biglang naging isang rumaragasang apoy sa kanyang dibdib. 6:30 pa lang ng gabi, ngunit si Liana ay nakabihis na. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa Maynila, sinubukan niyang mag-ayos. Pinili niya ang pinakasimpleng bestida mula sa mga damit na ipinadala para sa kanya, isang navy blue na maternity dress na bumagay sa kanyang balat. Sinuklay niya ng maayos ang kanyang mahabang buhok at naglagay ng manipis na lip gloss. Nang tumingin siya sa salamin, isang ibang babae ang nakita niya. Hindi ang probinsyanang nalulunod sa hiya, kundi isang babaeng may daladalang munting kislap sa kanyang mga mata. Isang babaeng naghahanda para sa isang gabi na maaaring magbago ng lahat. Eksaktong 7:00, isang magarang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa ibaba. Ang loob nito ay amoy katad at katahimikan. Habang bumibiyahe, ang kaba at saya ay naghahalo sa kanyang sikmura. Saan kaya kami pupunta? Ano kaya ang pag-uusapan namin? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang restaurant na ang pangalan pa lang ay mukha ng mamahalin. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang waiter at iginya sa isang pribadong table sa isang sulok. At doon, naghihintay si Marco. Nakatayo ito nang makita siya, isang kilos ng isang Ginoo na hindi niya inaasahan. "You're on time," sabi nito. Ang boses ay formal, ngunit ang kanyang mga mata ay tila sinusuri siya, at sa isang iglap, naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang simula ng kanilang dinner ay tahimik at medyo awkward. Ngunit hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon. Ito'y isang katahimikang may puwang para sa mga posibleng mangyari. Sinubukan ni Liana na magsimula ng usapan. "Masarap po ang pagkain dito," sabi niya, habang tinitikman ang steak na inorder nito para sa kanya. Tumango lang si Marco, ang atensyon ay nasa kanyang sariling pagkain. Yung pinadala niyo pong mga prutas, salamat po." "Nagustuhan ko po yung mangga," muling sabi ni Liana, sinusubukang punan ang katahimikan. Doon ito tumingin sa kanya. "The nutritionist reports everything you say. I just approve the purchase." Ang sagot nito ay malamig at praktikal, na bahagyang nagpabagsak sa kanyang loob. Ngunit bago pa man siya tuluyang malungkot, nagtanong ito. "How are you feeling? Any complications?" Umiling siya at isang ngiti ang muling sumilay. "Wala po." Malakas po siyang kumapit. Ginamit niya ang salitang siya, na para bang isang tunay na tao na ang dinadala niya. Sa pagbanggit dito, nakita ni Liana ang muling paglambot ng mga mata ni Marco. Ang parehong itsura na nakita niya sa klinika. "That's good," mahinang sabi nito. Sa sandaling iyon, ang pag-asa ni Liana ay muling lumipad. Nakikita niya kami bilang higit sa isang kasunduan. Ngunit bigla ang lahat ay nagbago. Ang ekspresyon ni Marco ay biglang tumigas. Ang bahagyang init sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Napalitan ito ng isang lamig na mas matindi pa kaysa dati. "May problema po ba, sir?" nag-aalalang tanong ni Liana. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang direksyon sa kanyang likuran. Lilingon na sana si Liana nang biglang isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. "Marco, darling. What a surprise to see you here." Isang babae ang nakatayo sa tabi ng kanilang mesa. Maganda ito, nakasuot ng isang damit na kumikinang, at ang kanyang ngiti ay matamis ngunit may bahid ng panunuya. Tumingin ito kay Liana mula ulo hanggang paa, at ang ngiti nito ay lalong lumawak. Siya ang babaeng nakita niya sa restaurant noon. Si Katrina. "Katrina," sabi ni Marco, ang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang panga ay mahigpit. "And who is this?" tanong ni Katrina, ang mga mata ay bumalik kay Liana. "Is she new business partner?" Ang diin sa salitang i-business partner ay puno ng kahulugan. Hindi sumagot si Marco. Tumayo ito. "Excuse me for the moment," sabi nito kay Liana, at hinila ng bahagya si Katrina palayo sa kanilang mesa, papunta sa isang mas liblib na bahagi ng restaurant. Naiwan si Liana na mag-isa, ang puso niya ay biglang bumilis sa kaba at pagkalito.
Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito, ngunit kitang-kita niya ang tensyon. Ang matigas na tindig ni Marco, ang ngiting tagumpay sa mga labi ni Katrina. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang palabas na hindi niya naiintindihan, ngunit alam niyang siya ang sentro ng usapan. Pagkalipas ng ilang minuto na parang isang oras, bumalik si Marco. Mag-isa. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit na pilit na itinatago. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isang galit na hindi niya pa nakikita kailanman. At ang galit na iyon ay nakatutok lahat sa kanya. Tumayo ka, utos nito, ang boses ay mababa at mapanganib. Pipo. Anong nangyari? I said, get up. The dinner is over. Ang mga salita ay parang sampal. Ang pag-asang binuo niya sa buong gabi ay biglang gumuho. Walang paliwanag. Walang dahilan. Isang malupit na pagtataboy lamang. Nanginginig siyang tumayo, ang kahihiyan ay gumagapang sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang mga tingin ng ibang mga customer. Gusto niyang magtanong, ngunit ang tingin sa mga mata ni Marco ay nagsasabing manahimik siya. Naglakad ito palabas, at wala siyang nagawa kundi ang sumunod na parang isang asong pinapagalitan. Sa labas, may isang taxi na naghihintay. Binuksan nito ang pinto. Umuwi ka na, sabi nito. Hindi ito isang pakiusap kundi isang utos. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo, iniwan siyang nakatayo sa tabi ng taxi, litong-lito, nasasaktan at nag-iisa. Ang biyahe pabalik sa kondo ay isang malabong panaginip. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Anong ginawa ko? Anong sinabi ng babaeng iyon? Bakit siya biglang nagalit? Wala siyang mahanap na sagot. Pagdating niya sa gusali, ang pagod at sakit ay bumabalot sa kanya. Ang tanging gusto niya ay ang humiga sa kama at umiyak hanggang sa makatulog. Kinuha niya ang kanyang keycard at itinapat sa pinto. Isang pulang ilaw ang umilaw. Access denied. Sinubukan niya ulit, iniisip na baka nagkamali lang siya. Pula pa rin. Sinubukan niya sa ikatlong pagkakataon, ang kanyang kamay ay nanginginig na. Pula. Nakalock siya sa labas ng sarili niyang pansamantalang tirahan. Ang ginintuang hawla ay biglang naging isang pader na hindi niya mapasok. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran, mas malamig pa sa aircon ng hallway. May mali. Isang bagay na napakasama ang nangyayari. Enes Reyes? Isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatalon sa kanya. Lumingon siya at nakita ang guard ng kondominium, ang mukha nito ay puno ng awa. Pinapasabi po ni Sir Marco, sabi ng guard, umiiwas ng tingin na hindi na po kayo maaaring pumasok. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malaking bato. Ano? Bakit daw? Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap, nagsimula siyang mataranta, ang kanyang boses ay tumataas. Umiling ang guard. Wala na po siya rito, ma'am. Pero may pinabibigay po siya sa inyo. Iniabot ng guard ang isang puting sobre. Ang mga kamay ni Liana ay tila walang lakas na tanggapin ito, ngunit kinuha pa rin niya. Ang sobre ay mabigat at malamig sa kanyang palad. Binuksan niya ito na may nanginginig na mga daliri. Sa loob, may isang tseke. Isang manager's check. Tiningnan niya ang halaga na nakasulat dito. 9 milyong piso. Ang kabuuan ng kanilang kasunduan. Sa ilalim ng tseke, may isang pirasong papel na nakatupi. Kinuha niya ito. Isang maikling sulat, nakasulat sa pamilyar na eleganteng sulat kamay ni Marco, ngunit ang bawat letra ay tila isinulat ng may galit at diin. Tapos na ang kasunduan. Umalis ka na. 2 pangungusap. 2 pangungusap na bumasag sa kanyang puso at winasak ang kanyang mundo. Walang paliwanag. Walang paalam. Isang brutal na pagtatapos. Napatingin siya sa tseke sa kanyang kamay. Ito na iyon. Ang kabayaran. Ang 10 milyong piso na kailangan niya para sa kanyang ina ay nasa kanyang mga kamay na. Ito ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nakakaramdam siya ng tagumpay. Ngunit habang nakatayo siya roon sa malamig na pasilyo, sa labas ng pintong hindi na muling magbubukas para sa kanya, wala siyang naramdamang saya.
wala siyang naramdamang tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding sakit, isang butas sa kanyang dibdib na mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang pisikal na karamdaman. Nakuha niya ang pera, ngunit sa proseso, may isang bagay na nawala sa kanya, isang bagay na hindi niya inaasahang mahahanap at lalong hindi niya inaasahang mamahalin. Ang pag-asang binuo niya sa loob ng ilang linggo ay gumuho sa isang gabi lamang. Ang mga pangarap na lihim niyang inalagaan ay naging abo. Napasandal siya sa pader, ang mga binti niya ay hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Ang tseke at ang sulat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, lumapag sa sahig na walang tunog. Niyakap niya ang kanyang tiyan, ang tanging bagay na natitira sa kanya mula sa kasunduang ito. At doon, sa gitna ng katahimikan ng hallway, humagulgol si Liana. Hindi dahil sa hiya o sa takot. Umiyak siya dahil sa isang pusong nadurog, sa isang pagtitiwalang sinira, at sa isang pag-ibig na namatay bago pa man ito mabigyan ng pagkakataong mamukadkad. Ang laso ng hinala ay matagumpay na naisalin, at siya ang unang naging biktima nito. Ang tunog ng nabasag na salamin ang pumuno sa karangyaan ng kanyang opisina sa penthouse. Isang mamahaling bote ng alak ang tumama sa pader, at ang itim na likido nito ay gumuhit pababa na parang dugo, kasama ang mga bubog na kumikinang sa sahig na parang mga luhang yelo. Nakahawak si Marco sa gilid ng kanyang mesa, ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw, ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Ngunit ang gulo sa kanyang paligid ay hindi maikukumpara sa nagwawalang bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Isang bagyo ng galit, paninibugho, at isang pamilyar na sakit na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman ang sakit ng pagkakanulo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umalinggaw ang mga salitang binitiwan niya kanina lang, sa babaeng may mga matang puno ng pagkalito at takot. Ang babaeng winasak niya gamit lamang ang kanyang mga salita. Hindi ko maintindihan. Sir, pakiusap anong nangyari, ang nanginginig na tanong ni Liana, habang nakatayo sa gitna ng restaurant, ang mukha ay namumutla. Manahimik ka, ang sigaw na namutawi sa kanyang bibig, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasugatang pagkatao. Akala ko ba ang usapan natin ay transaksyon lang? Isang serbisyo? O baka naman may iba ka pang serbisyo na inaalok sa iba? Ano pong pinagsasabi ninyo? Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa mga mata nito. Itinapon niya ang isang kopya ng bank statement sa mesa. Magkano? Magkano ang halaga mo para sa ama ko? 2 milyon? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa isang De Salcedo? O ganoon kataas ang presyo ng iyong pagkukunwari? Hindi ko po alam yan. Ang hikbi nito. Huwag ka nang magpanggap, ang huling salita niya, bago niya ito tinalikuran. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang na palubog sa kumunoy ng kanyang sariling galit. Ngayon, sa katahimikan ng kanyang nasirang opisina, napasuntok siya sa mesa. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit sa kanyang puso. Bakit ganito kasakit? Isa lang naman siyang babae sa kontrata. Isang sisidlan. Ngunit ang katotohanan na pilit niyang itinatanggi ay hindi na iyon totoo. Hinayaan niyang makapasok ito. Hinayaan niyang sirain ito ang mga pader na maingat niyang itinayo. At sa huli, siya pa rin ang nasaktan. Muli. Hindi niya kayang manatili sa lugar na iyon. Ang bawat sulok ay tila may anino ni Liana. Pinasibad niya ang kanyang sasakyan sa gabi, ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Isa lang ang lugar na kanyang pinuntahan, ang mansyon. Kailangan niyang harapin ang isa pang traidor. Naabutan niya si Don Ricardo sa library, nagbabasa, na para bang isang ordinaryong gabi lamang. Ang payapang eksenang ito ay lalong nagsindi sa galit ni Marco. Ano ang ibig sabihin nito? Walang pagbati, walang paggalang na sabi ni Marco, inihagis ang isa pang kopya ng bank statement sa mesang nasa pagitan nila. Nagulat si Don Ricardo. Tiningnan niya ang papel at pagkatapos ay sa kanyang anak. Marco, anong problema? Huwag ninyo akong tanungin kung anong problema, sigaw ni Marco. Kayo ang tanungin ko. Ano ito? Anong relasyon ninyo sa babaeng iyon? Ang babaeng dapat sana ay magdadala ng tagapagmana ko, o baka naman tagapagmana nating dalawa? Ang huling mga salita ay puno ng lason at pangungutya. Tumayo si Don Ricardo, ang mukha ay puno ng pagkalito na unti-unting napalitan ng galit. How dare you? Anong klaseng kabastusan iyan?
Wala akong ideya sa pinagsasabi mo. Wala, tumawa ng mapait si Marco. Nakita ko ang mga litrato, Dad. Nakita ko ang bank statement. 2 milyong piso. Iyan ba ang presyo ng iyong personal na obligasyon? Ginawa ninyo akong tanga. Ipinamukha ninyo sa akin na kailangan ko ng tagapagmana para sa pamilya, para sa kumpanya, pero sa likod ko, mayroon pala kayong sariling kasunduan. Marco, huminahon ka. May hindi ka naiintindihan. Ang malinaw sa akin ay isa lang, patuloy ni Marco, hindi pinapakinggan ang ama. Niloko ninyo ako. Pareho ninyo akong niloko. Kayo ang sarili kong ama. At siya, ang babaeng di. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang sakit ay sumakal sa kanyang lalamunan. Tinalikuran niya ang kanyang ama, na naiwang nakatayo, gulat at hindi makapaniwala sa mga akusasyong naririnig. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang kinabukasan ng pamilyang ito, sabi ni Marco, ang boses ay naging isang malamig na bulong. At sinira ninyo iyon. Umalis siya ng mansyon nang hindi na muling lumilingon. Ang gabi ay lumalim. Si Marco ay naupo sa dilim ng kanyang sala, isang halos ubos ng bote ng whiskey ang nasa kanyang tabi. Ang kanyang isipan ay isang magulong teatro ng mga alaala. Kinuha niya ang kanyang wallet at mula rito ay inilabas ang isang luma at lukot na litrato. Isang litratong laging naroon, isang paalala ng dati niyang buhay. Si Sofia. Nakangiti ito sa litrato, ang mga mata ay kumikinang sa saya. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal, at ang babaeng ang pagkawala ay nagturo sa kanya kung paano matakot umibig muli. Ipinangako ko sa'yo, Sofia, bulong niya sa kawalan. Ipinangako kong isasara ko na ang puso ko. Hindi na ako muling magtitiwala. Bakit hinayaan kong mangyari ito? Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay isang pamilyar na multo. Ang pagkakanulo ni Liana at ng kanyang ama ay tila isang pag-ulit ng pagkakanulo ng tadhana noong araw na iyon sa basang kalsada. Hinayaan niyang bumukas ang isang maliit na siwang sa kanyang puso at muli ito'y sinugatan. Ang pagkakaiba lang, sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng patalim. Siya ang nanakit. Siya ang gumanti. Ngunit habang tinititigan niya ang baso sa kanyang kamay, isang maliit na tinig ng duda ang nagsimulang umusbong. Ang itsura sa mga mata ni Liana, ang purong pagkalito. Ang gulat sa mukha ng kanyang ama. Maaari bang nagkamali siya? Mabilis niyang iwinaksi ang isipan. Hindi. Ang ebidensya ay malinaw. Ang bank statement. Ang mga litrato. Iyon ang katotohanan. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang makatarungang galit. Tumunog ang telepono niya. Si Attorney Dizon. Sir, sabi ng abogado. Tumawag po ang guard sa condominium. Nakaalis na po si Ime Reyes. Isang pakiramdam ng kabigatan ang dumagan sa dibdib ni Marco. Tapos na. Huli na ang lahat. Good. Make sure all her things are disposed of. I don't want to see any trace of her. Pagkababa niya ng telepono, ang pakiramdam ng tagumpay na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, isang malawak na kawalan ang pumalit. Ang katahimikan sa penthouse ay hindi na payapa. Ito'y isang nakabibinging kawalan. At sa gitna ng katahimikang iyon, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Si Katrina. Sinagot niya ito, walang ganang magsalita. What? I heard the good news, darling. Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay malambing ngunit may taglay na hindi maitatagong tagumpay. Nawala na raw ang problema mo. Walang imik si Marco. Now that she's gone, patuloy ni Katrina, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa kanyang tainga. We can finally be together. We can finally start fresh, without any distractions. Ang mga salitang iyon. Ang tono. Ang tiyempo. Biglang nag-iba ang lahat. Hindi iyon ang boses ng isang nag-aalalang kaibigan. Iyon ang boses ng isang manlalarong nanalo sa isang laro na si Marco mismo ay hindi alam na kanyang sinasalihan. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang bank statement na ipinakita ni Katrina ang anonymous source, ang perpektong tiyempo ng lahat. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa mamahaling carpet ng walang tunog.
Ang apoy ng kanyang galit ay biglang namatay, napalitan ng isang nagielong takot. Ang mga piraso ng puzzle ay muling nabuo sa kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito, nagpapakita sila ng isang ibang-iba at mas nakapangingilabot na larawan. Isang larawan ng panlilinlang ng manipulasyon. Isang larawan kung saan siya, ang makapangyarihang si Marco de Salcedo, ay hindi ang hukom. Siya ang naging kasangkapan. Siya ang naging tanga. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na para bang ngayon niya lang ito nakita. Ang mga kamay na pumirma sa kontrata. Ang mga kamay na nag-abot ng pera. Ang mga kamay na nagwasak sa isang babaeng marahil ay inosente. Anong ginawa ko? Ang tanong na namutawi sa kanyang mga labi, isang bulong na kinain ng nakabibinging katahimikan ng kanyang sariling gawang impyerno. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Liana na ang oras ay may kakayahang maghilom, ngunit hindi magbura. Ang amoy ng bagong lutong pandesal sa umaga ang pumalit sa amoy ng mamahaling pabango sa isang malamig na kondominium. Ang init na nagmumula sa pugon ng maliit na panaderyang pinagtatrabahuhan niya ang pumalit sa artipisyal na lamig ng aircon. Ang mga pamilyar na tawanan at kwentuhan ng mga suki sa kanilang baryo, sa isang malayong probinsya, sa Laguna ang pumalit sa nakabibinging katahimikan ng Maynila. Ito na ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong simple, tahimik at binuo niya mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Liana, anak, dalhin mo na itong pinalaman ng tinapay sa eskwelahan ni Pia. Baka mahuli pa sa klase, sabi ni Aling Nena, ang ina niya, na ngayon ay malusog na at siyang tumutulong sa pag-aayos ng mga tinapay sa estante. Ang operasyon nito ay naging matagumpay. Ang 10 milyong pisong galing sa kahihiyan ay nagbigay ng panibagong buhay. Ito ang tanging bagay na pinanghahawakan ni Liana para sabihin sa sarili na ang lahat ng sakit ay may katuturan. Opo, Nay, sagot ni Liana, pinunasan ang harina sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang baunan at lumabas ng panaderya. Sa maliit na bahay sa likod nito, natagpuan niya ang kanyang mundo, ang kanyang araw, ang kanyang lahat-lahat. Isang batang babae na may mahabang buhok at mga matang kasing laki ng sa kanya ang naghihintay sa may pinto, suot ang kanyang uniforme. Mommy! Pia, anak ko, sabi ni Liana, lumuhod para pantayan ito at inayos ang ribbon sa buhok nito. Ready ka na ba para sa school? Si Serafina, o Pia para sa kanila, ay ang kanyang 5 taong gulang na milagro. Ang bawat ngiti nito ay sikat ng araw na tumutunaw sa anumang anino ng nakaraan. Ngunit ang bawat pag-ubo nito, ang bawat pamumutla, ay isang paalala ng isang takot na laging nakakubli sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay sakitin. Mahina ang resistensya nito at madalas tamaan ng lagnat at ubo. Opo, Mommy. May star po ako kahapon kasi nag-drawing ako ng flower para kay teacher, masayang kwento nito. Talaga? Ang galing-galing naman ng baby ko. Hinalikan niya ito sa noo. Naramdaman niya ang bahagyang init. Sana hindi lagnat, dasal niya sa kanyang isipan. Inihatid niya si Pia sa paaralan na ilang kanto lang ang layo. Habang pinagmamasdan niya itong tumatakbo papasok sa gate, isang pamilyar na kirot ang muling kumurot sa kanyang dibdib. Isang kirot na kasama niya sa loob ng 5 taon. Ang kirot ng isang nawawalang piraso. Gabi. Isang malakas na ulan ang bumubuhos sa labas, at ang tunog nito sa kanilang bubong na yero ay isang malungkot na musika. Sa loob ng kanilang maliit na silid, ang dasal ni Liana kaninang umaga ay hindi natupad. Mommy, ang sakit po ng ulo ko, mahinang sabi ni Pia, na nakahiga sa kama at balot na balot ng kumot. Hinaplos ni Liana ang noo nito. Mainit. Mataas ang lagnat. Nanginginig ang buong katawan ng bata. Leve, andito lang si Mommy, sabi niya, pinupunasan ng basang bimpo ang noo at mga braso nito. Matulog ka lang, anak. Mawawala rin yan. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang takot ay gumagapang sa kanyang sistema. Ang sakit na ito, ang kahinaang ito ba ang simula? Ang simula ng kinatatakutan niyang sumpa? Habang nakatitig siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak, ang isipan niya ay bumalik sa isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Isang gabing puno ng dugo, pawis, at isang imposible at masakit na desisyon. Flashback. Ang sigaw ni Liana ay umalinggaw sa delivery room ng isang pampublikong ospital sa isang probinsya malayo sa Maynila. Ang perang dala niya ay sapat para sa isang pribadong silid, ngunit pinili niya ang lugar na ito,
kung saan walang makakakilala sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng matinding paghihirap, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. "Congratulations, ma'am. It's a girl," sabi ng doktor. Inilapag sa kanyang dibdib ang isang maliit at mainit na nilalang. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ay nawala. Napalitan nito ng isang pagmamahal na napakatindi, isang pagmamahal na halos hindi magkasya sa kanyang puso. Umiyak si Liana, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng purong saya. Ngunit hindi pa tapos. Naramdaman niya ang muling paghilab ng kanyang tiyan. Gulat siyang napatingin sa doktor. "Wait, there's another one," sabi ng doktor, ang mukha ay nagpapakita ng sorpresa. "You're having twins." Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo. Isa pang pag-iri, isa pang sigaw. At pagkatapos, isa pang iyak ng sanggol, ngunit mas mahina. Mas hirap. 2 sanggol. 2 magagandang anghel na babae. Ang isa ay mapula-pula at malakas umiyak. Ang isa ay mas maliit, mas maputla at hirap huminga. Kinabukasan, kinausap siya ng doktor. Yung panganay, si Serafina, ay malusog. Pero yung pangalawa, si Angela, ay mahina ang baga. At may nakita kami sa initial test niya sa kanyang mga bato. Kailangan siyang maobserbahan ng mabuti. This could be a sign of a congenital kidney problem. Mailahi ba kayo nito? Ang tanong na iyon ay isang patalim na bumaon sa puso ni Liana. Ang sumpa ng kanilang pamilya. Ang sakit na halos kumuha sa buhay ng kanyang ina. At ngayon, narito na, sa isa sa kanyang mga anak. Sa gabing iyon, habang mag-isang nakatingin sa 2 bassinet, gumawa si Liana ng pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Tiningnan niya si Serafina, ang kanyang tiya, na may bahid ng sakit. At tiningnan niya si Angela, ang mas malusog sa 2, na mahimbing na natutulog. Paano niya bubuhayin ang 2 bata? Paano niya mabibigyan ng magandang buhay si Pia kung sakaling lumala ang sakit nito? Paano niya hahayaang madamay si Angela sa kahirapang kahaharapin nila? Umiiyak, sinulat niya ang isang liham. Hindi niya sinabi kung sino siya. Sinabi lang niya na mahal niya ang kanyang anak, ngunit hindi niya ito kayang buhayin. Ipinagdarasal niyang mahanap ito ng isang pamilyang magbibigay dito ng lahat, isang buhay na malusog, isang buhay na wala ang anino ng karamdaman at kahirapan. Kinuha niya ang isang simpleng silver na kwintas na may palawit na kalahating puso, ang tanging alahas na iniwan ng kanyang ama. Ikinabit niya ito sa liig ni Angela. Ang kapares nito ay itinago niya. "Para kahit saan ka man mapunta, anak, dala mo ang kalahati ng puso ko," hagulgol niya, hinalikan ang natutulog na sanggol. Bago mag-umaga, sa tulong ng isang nurse na kanyang binayaran, dinala niya si Angela sa isang kilalang ampunan sa Maynila. Iniwan niya ito sa pintuan kasama ang sulat, at pagkatapos ay tumakbo siya palayo. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang uling, iniwan ang kalahati ng kanyang puso sa isang malamig na pinto. That's a flashback. "Mommy, ye." Ang mahinang tawag ni Pia ang nagpabalik kay Liana sa kasalukuyan. Ang mga luha ay dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. "Andito lang si Mommy, anak. Hindi kita iiwan." Hinding-hindi. Niyakap niya ang mainit na katawan ni Pia. Ang kanyang puso ay naninikip sa pagmamahal at sa isang lihim na pighati na habang buhay niyang dadalhin. Kinabukasan, tila dininig ang kanyang mga dasal. Ang lagnat ni Pia ay nawala. Ang dating matamlay na bata ay muli nang naglalaro sa kanilang maliit na sala. "Tingnan mo, Lola Nena," sabi ni Pia, ipinapakita ang kanyang drawing. "Ito po si Mommy, ito po kayo, at ito po ako. Family po tayo." Ngumiti si Aling Nena. "Napakaganda naman yan, apo. Nasaan ang daddy mo?" Biglang natigilan si Pia. Tumingin ito kay Liana, ang mga mata ay puno ng isang inosenteng tanong. Ito ang tanong na laging iniiwasan ni Liana. Lumuhod si Liana at hinawakan ang pisngi ng anak. "Ang daddy mo nasa isang malayong lugar siya, baby. Nagtatrabaho siya para sa atin." Isa na namang kasinungalingan, ngunit ito ang kasinungalingang kailangan niyang buuin para protektahan ang kanyang anak. "Babalik po ba siya?" tanong ni Pia. Hinaplos ni Liana ang buhok nito. "Balang araw, anak. Balang araw."
Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na. Ang lalaking iyon ay parte ng isang buhay na matagal na niyang isinara at ibinaon. Isang masayang sandali. Silang tatlo, ang kanyang ina, ang kanyang anak, at siya. Isang pamilyang hindi perpekto, ngunit buo sa kanilang sariling paraan. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang tahanan. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. Isang hindi pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng kanilang simpleng hapon. Ang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Nagkatinginan sila ni Aling Nena. Walang nagmamay-ari ng kotse sa kanilang lugar. Sumilip si Liana sa bintana. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Sa labas, sa kanilang baku-bakong daan na gawa sa lupa, isang makintab at itim na luxury car ang nakaparada. Tila isang alien na napadpad sa ibang planeta. Ang mga kapitbahay ay nagsisilabasan na rin, nagtataka sa hindi pangkaraniwang tanawin. Pagkatapos, ang pinto ng sasakyan ay bumukas. Isang lalaking nakasuot ng isang perpektong plansadong itim na suit ang bumaba. Hindi ito si Marco. Ngunit ang tindig nito, ang paraan ng pagtingin sa paligid na may otoridad, ay sumisigaw ng mundong matagal na niyang tinalikuran. Ang mga mata ng lalaki ay naglibot at pagkatapos ay tumuon sa kanilang bahay. Diretsong tumama ang tingin nito sa kanya. Naramdaman ni Liana ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang nakaraan. Ang nakaraang akala niya inaibaon na niya ng malalim ay narito. Kumatok ito sa kanyang pintuan. At alam niyang hindi ito aalis hanggang hindi siya nito nahahanap. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, pinalaki ni Marco de Salcedo ang kanyang kaharian. Ang De Salcedo Holdings ay hindi lang nanatiling matatag, ito'y naging isang halimaw sa mundo ng negosyo. Winasak niya ang mga katunggali, pinalawak ang mga teritoryo, at pinarami ang yaman ng kanyang pamilya ng higit pa sa inaasahan ng lahat. Ngunit ang hari ay umuuwi sa isang palasyong walang reyna. Umuuwi siya sa isang malawak na penthouse, kung saan ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang alingaw ng kanyang sariling mga yapak sa sahig na gawa sa marmol. Bawat gabi, pagkatapos ng mga board meeting at mga business deal, tatayo siya sa harap ng kanyang floor-to-ceiling na bintana. Ang syudad sa ibaba ay isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw, isang testamento ng kanyang tagumpay. Ngunit wala siyang maramdamang saya. Wala siyang maramdamang galak. Tanging isang malawak at nagielong kawalan. Ang tagumpay ay mailasang abo. Ang kapangyarihan ay isang mabigat na balabal na hindi nakapagpapainit sa kanya. Dahil sa bawat sulok ng kanyang perpektong mundo, may isang multo na may mga matang puno ng pagkalito, isang multo na ang huling alaala ay ang tunog ng kanyang paghagulgol sa isang malamig na pasilyo. Ang multo ni Liana Reyes. Isang umaga, habang pinipirmahan ang mga dokumento, pumasok ang kanyang matagal ng executive assistant na si Minda, isang babaeng nasa 50 anyos na nakasaksi na sa pag-angat niya sa kumpanya. Sir, sabi nito, ang boses ay mababa at may pag-aalinlangan. Mayroon po akong kailangang ibigay sa inyo. Itinaas ni Marco ang kanyang tingin na may bahid ng inis. If it's not urgent, Minda. It's urgent, sir, pagputol nito, isang bagay na hindi nito kailanman ginawa. Inilapag nito ang isang manipis na itim na folder sa kanyang mesa. 5 taon ko na po itong kinikimkim. 5 taon na po akong kinakain ng konsensya ko. Panahon na po para malaman ninyo ang totoo. Napakunot ang noo ni Marco. Binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay hindi mga ulat o kontrata. Ang laman nito ay mga piraso ng isang masalimuot na puzzle. Isang kopya ng mga bank record na nagpapakita ng isang malaking halaga na pumasok sa account ng isang private investigator, isang linggo bago niya matanggap ang anonymous email. Ang source ng pondo, isang offshore account na konektado sa Velasco Group. Isang sinumpaang salaysay mula sa isang dating empleyado ni Katrina, na umaming inutusan siyang kumuha ng mga malabong litrato ni Don Ricardo at ng isang dalaga, at palabasing kahawig ito ng babaeng buntis na madalas bisitahin ni Marco. At ang huli, ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording. Isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Katrina at ng iyo. Make sure the photos look suspicious, ang boses ni Katrina. And the bank statement must look authentic. I want him to believe that his own father and that provincial girl are betraying him. I want him broken.
Habang pinakikinggan niya ang recording, ang mundo ni Marco ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Panlilin lang. Manipulasyon. Isang perpektong pagkakatali ng mga kasinungalingan, at siya, ang matalinong si Marco de Salcedo, ay naging isang bulag na papet. Ang galit na inalagaan niya sa loob ng 5 taon ay hindi para sa ama niya o kay Liana. Ito'y para sa kanya, sa sarili niyang katangahan. Thank you, Minda, sabi niya, ang boses ay nakapangingilabot na kalmado. Isinara niya ang folder. You may go. Nang makaalis na si Minda, nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa kawalan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Isang bagong klase ng apoy ang nag-aalab sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mainit na galit ng isang nasaktang mangingibig. Ito ang malamig at kalkuladong bagsik ng isang haring nilapastangan. Ang taunang Grand Charity Ball ay ang pinakamalaking social event ng taon. At sa sentro ng lahat, na parang isang reyna, ay si Katrina Velasco. Ang negosyo ng kanilang pamilya ay bumagsak matapos subukang i-take over ang De Salcedo Holdings, ngunit ang sosyal na katayuan ni Katrina ay nanatiling matatag. Nakita siya ni Marco mula sa kabilang dulo ng ballroom, napapaligiran ng mga humahanga. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Marco, darling, bati ni Katrina nang makita siya, ang ngiti ay kasing kinang ng kanyang mga diamante. Akala ko hindi ka darating. I wouldn't miss this for the world, sagot ni Marco, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinuha niya ang kamay nito at hinalikan, isang kilos na nagpakilig sa mga babaeng nakapaligid. In fact, I have a gift for you. For everyone, actually. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit ang ngiti ni Katrina ay bahagyang natigilan, nakaramdam ng panganib sa tono ni Marco. Ibinigay ni Marco ang isang senya sa kanyang tauhan malapit sa sound system. Bigla, ang malambing na musika ay nahinto. At isang boses ang umalinggao sa mga speaker ng buong ballroom, ang boses ni Katrina mula sa recording. I want him to believe that his own father and that provincial girl are betraying him. I want him broken. Ang buong ballroom ay natahimik. Lahat ng mga mata ay napunta kay Katrina, na ang mukha ay namutla na parang isang papel. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. 5 taon, sabi ni Marco, ang boses ay mababa ngunit malinaw na naririnig ng lahat sa kanilang paligid. 5 taon akong naniwala sa isang kasinungalingan. 5 taon mong ipinagdiwang ang paninira mo sa buhay ng ibang tao. Enjoy your party, Katrina. It will be your last. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Katrina na nakatayo sa gitna ng kahihiyan, ang mga bulong-bulungan sa paligid niya ay mas matalas pa kaysa sa mga bubog. Ngunit sa pag-alis niya, walang kasiyahang naramdaman si Marco. Ang paghihiganti ay hindi nagpagaan sa bigat ng kanyang pagsisisi. Ang biyahe papuntang mansyon ng mga De Salcedo ay ang pinakamahabang biyahe sa kanyang buhay. Pumasok siya sa library kung saan huli silang nagkasagutan. Naabutan niya si Don Ricardo, nakaupo sa pamilyar nitong silya. Sa loob ng 5 taon, tila tumanda ito ng 20 taon. Mas marami ng puti ang buhok nito, mas malalim na ang mga guhit sa mukha. Hindi nagsalita si Marco. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ama. Nagulat si Don Ricardo. Anak, anong di? Patawad, sabi ni Marco, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang boses ay basag. Dad, patawarin mo ako. Sa lahat ng sinabi ko. Sa hindi ko pagtitiwala. Patawad. Hinawakan ni Don Ricardo ang balikat ng kanyang anak. Ang mga mata ng matanda ay nanlabo. Alam ko. Alam kong darating ang araw na malalaman mo rin ang totoo. Doon, ikinuwento ni Don Ricardo ang lahat. Ang babaeng tinutulungan niya ay si Clara, ang nag-iisang anak ng kanyang namayapang matalik na kaibigan at kumpadre. Bago ito mamatay sa cancer, ipinangako ni Don Ricardo na hindi niya pababayaan ang anak nito. Si Clara ay may malubhang sakit din at nangangailangan ng sunod-sunod na operasyon. Pinili niyang ilihim ito dahil ayaw niyang maging usap-usapan para na rin sa proteksyon ng dalaga. Ang 2 milyong pisong transfer ay para sa isang major surgery nito sa ibang bansa. Pero bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tanong ni Marco, ang puso ay puno ng pagsisisi. Sinubukan ko, anak.
Ngunit ang galit mo ay isang pader na hindi ko kayang gibain noon. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mahalaga, alam mo na ngayon. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo? Tumayo si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Hahanapin ko siya, Dad. Hahanapin ko si Liana. Kung gayon, sabi ni Don Ricardo, hahanapin natin siya. Magkasama tayo. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol ni Marco sa paghahanap. Kumuha siya ng pinakamagaling na private investigator sa bansa. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon na mayroon siya, nakakarampot lamang. Isang pangalan, isang larawan at isang probinsya. Bawat araw na lumilipas ng walang balita ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Gabi-gabi, binabalikan siya ng mga alaala, ang takot sa mga mata ni Liana, ang pag-asa nito sa klinika, ang pag-iyak nito sa restaurant. Isang gabi, habang nakatitig sa kawalan sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Ang investigator. Sir, sabi nito. May maganda akong balita. Nahanap na namin siya. Ang puso ni Marco ay biglang tumibok ng mabilis. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Nasa isang maliit na bayan po sa Laguna, sir. Namumuhay ng simple. May ipapadala po akong litrato sa inyo ngayon. Isang text message ang dumating. Nanginginig ang kamay ni Marco nang buksan niya ito. Ang litrato ay medyo malabo, tila kinunan mula sa malayo. Ngunit walang duda, si Liana iyon. Medyo nagkaedad, mas simple ang ayos, ngunit ang mga mata ay ganoon pa rin. Nakatayo siya sa labas ng isang maliit na bahay, nakangiti. Ngunit hindi ang ngiti niya ang nakapagpatigil sa paghinga ni Marco. Sa tabi niya, may isang batang babae. Mga 4 o 5 taong gulang. Mahaba ang buhok nito, at kahit malayo ang kuha, may isang bagay sa itsura ng bata na hindi maikakaila. Ang hubog ng kanyang mukha. Ang paraan ng kanyang pagtayo. Napahawak si Marco sa kanyang dibdib, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Ang tibok ng puso na narinig niya sa klinika 5 taon na ang nakalipas ay biglang umalingaw sa kanyang tainga, mas malakas, mas malinaw kaysa dati. Hindi lang ito isang imahe sa ultrasound. Hindi lang ito isang konsepto. Hindi lang ito isang tagapagmana. Ito ay isang bata. Isang batang may mga mata na katulad ng sa kanya. Anak ko di. Ang salitang namutawi sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng pagkamangha, pagsisisi, at isang pagmamahal na sa wakas ay natagpuan ang kanyang pangalan. Mayroon siyang anak. At 5 taon niya itong hindi nakilala. 5 taon siyang nawala sa buhay nito. Isang bagong klase ng sakit ang tumama sa kanya, ang sakit ng isang amang nagsisisi. Ngunit kasabay nito ay isang damdaming mas makapangyarihan, pag-asa. Ihanda mo ang sasakyan, utos niya sa telepono, ang boses ay hindi na ang sa isang sihi na nag-uutos, kundi ang sa isang amang uwi na. Pupunta ako roon. Ngayon na. Wala nang urungan. Wala nang pag-aalinlangan. Ang paghahanap niya kay Liana ay hindi na lamang tungkol sa paghingi ng tawad. Ito na ngayon ay tungkol sa pagbuo ng isang pamilyang winasak niya bago pa man ito magsimula. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay isang suntok sa dibdib ni Marco. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat para palamigin ang apoy ng kaba at pagsisisi na nag-aalab sa loob niya. Ang kanina isyudad na gawa sa bakal at salamin ay napalitan na ng mga luntiang bukirin at mga simpleng bahay na gawa sa kahoy. Isang mundong dayuhan. Isang mundong hindi kanya. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone. Bawat minuto, tinititigan niya ang litrato. Ang litrato ng isang batang babae na may mga matang katulad ng sa kanya. Pia. Serafina. Ang pangalan ay parang isang panalangin sa kanyang mga labi. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga salitang sasabihin niya. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hayaan mo akong bumawi. Ngunit lahat ng ito ay tila mga basurang salita, walang bigat, walang saysay kumpara sa 5 taon ng pananahimik. Paano mo hihingiin ang tawad para sa 5 taong nawala? Sir, malapit na po tayo, sabi ng driver. Tumingin si Marco sa labas. Ang kalsada ay naging mas makitid at bako-bako. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga puno ng niyog at saging. Huminto ang sasakyan sa isang lugar na tila dulo ng nayon.
Itinuro ng private investigator na nasa unahang upuan ang isang maliit na bahay sa di kalayuan. Ayon po, sir. Ang bahay na may maliit na panaderya sa harapan. Tumingin si Marco. Ang bahay ay simple, gawa sa pinaghalong semento at kahoy, may bubong na yero. May mga nakasampay na damit sa gilid. Sa harapan, may mga nakatanim na bulaklak sa mga lumang lata. Isa itong tahanan. Isang tunay na tahanan, hindi tulad ng kanyang malawak ngunit walang buhay na penthouse. Bumaba siya ng sasakyan. Agad siyang sinalubong ng init ng hapon at ng amoy ng lupa. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog ng bahagya sa mamasa-masang lupa. Ang kanyang perpektong suit ay tila isang kasalanan sa lugar na iyon. Ang bawat hakbang niya palapit sa bahay ay isang paghakbang palayo sa kanyang komportableng mundo, isang paghakbang palapit sa hatol na nakatakda para sa kanya. Nakatayo siya sa tapat ng bakod na gawa sa kawayan, hindi makagalaw. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa kabog na narinig niya sa ultrasound noon. Anong gagawin niya? Kakatok ba siya? Sisigaw. Paano sinisimulan ang pag-aayos ng isang buhay na winasak mo? At pagkatapos, nakita niya siya. Lumabas si Liana mula sa pinto sa gilid ng bahay, may dalang isang maliit na palanggana ng mga damit na isasampay. Nakasuot lang ito ng simpleng duster at tsinelas. Ang buhok niya ay nakapusod ng simple. Wala na ang takot at pagkamahiyain sa kanyang mga kilos. Napalitan ito ng isang tahimik na kumpiyansa, isang katatagan na ibinibigay lamang ng panahon at ng pagiging isang ina. Mas gumanda siya. At ang katotohanang iyon ay lalong nagpahirap sa paghinga ni Marco. Huminto si Liana sa pagsasampay nang maramdaman niyang may nakatingin. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo pagkatapos ng 5 taon. Walang gulat sa mga mata ni Liana. Walang takot. Tanging isang nagyayelong kalmaduhan. Isang pader na mas matibay pa kaysa sa pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang sarili noon. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liana. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito'y matatag, malamig at walang anumang bakas ng damdamin. Napakalunok si Marco, ang lalamunan niya ay biglang natuyo. Ang lahat ng inihanda niyang salita ay biglang naglaho. Liana, ako to. Alam ko, sagot nito. Umalis ka na. Pakiusap, sabi ni Marco, humakbang palapit sa bakod. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi nito, tumalikod na at nagpatuloy sa pagsasampay, na para bang wala lang siya roon. Ang kilos na iyon, ang pagbaliwala sa kanya, ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sumbat. Liana, nagkamali ako, desperadong sabi ni Marco. Nalin lang ako. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol kay Katrina. Ang tungkol sa ama ko. Patawarin mo ako. Huminto ito sa paggalaw, ngunit hindi pa rin ito lumilingon. 5 taon, Marco. 5 taon na ang nakalipas. Ang patawad mo ay huli na. Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Mommy. Isang boses ng anghel ang pumutol sa kanilang usapan. Lumabas mula sa bahay ang isang batang babae, tumatakbo palapit kay Liana. Napahinto ito nang makita si Marco. Huminto rin ang mundo ni Marco. Nakatayo sa kanyang harapan ang kanyang anak. Ang litratong tinititigan niya ng paulit-ulit ay walang-wala kumpara sa katotohanan. Ang kanyang buhok ay itim at makintab. Ang kanyang mga mata ay de Salcedo. Malaki, madilim at puno ng kuryosidad. Lahat ng hangin ay nawala sa katawan ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito, sabihin kay anak, ako ang ama mo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Mommy, sino po siya? Tanong ni Pia, nagtatago sa likod ng kanyang ina, ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa duster ni Liana. Ang tanong na iyon. Ang simpleng tanong na iyon ay isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Marco. Sino ako? Isa akong estranghero sa sarili kong anak. Agad na umakto si Liana. Hinila niya si Pia sa kanyang likuran, ang kanyang katawan ay naging isang pananggalang. Ang dating kalmadong mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa pagiging isang ina na poprotekta sa kanyang supling.
Huwag mo siyang lalapitan, mariing babala niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Hindi ko siya sasaktan, halos pabulong na sabi ni Marco, ang boses ay basag. Diyos ko, Liana, anak ba natin siya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liana. Anak ko. Ako lang. Ang sakit ng mga salitang iyon ay hindi masukat. Ngunit hindi sumuko si Marco. Hindi na ngayon. Pakiusap pag mamakaawa niya. Kahit ilang minuto lang. Mag-usap tayo. Nakita marahil ni Liana ang desperasyon sa kanyang mukha. O marahil ay ayaw nitong gumawa ng eksena sa harap ng anak nito. Bumuntong hininga ito. Pia, pumasok ka muna sa loob. Kausapin mo si Lola Nena mo, sabi nito sa anak, ang boses ay muling lumambot. Nang makapasok na ang bata, muling humarap si Liana sa kanya, ang pader ay muling itinayo. Anong kailangan mo, Marco? Tanong nito. Pera. Gusto mo bang bawiin ang perang ibinayad mo? Dahil kung wala na. Nagastos na para sa operasyon ng nanay ko. Umiling si Marco, ang puso niya ilalong dinudurog. Hindi. Hindi pera ang kailangan ko. Ikaw kayo ang kailangan ko. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng emosyon sa mga mata ni Liana. Isang kislap ng lumang sakit. Tapos na tayo, Marco. Pinili mo yan 5 taon na ang nakakaraan. Alam kong nasaktan kita. Alam kong wala akong karapatan. Pero nakita ko siya, Liana. Maputla siya. Mukha siyang sakitin. Ang pagbanggit sa kalusugan ni Pia ang tila nagpabagsak sa depensa ni Liana. Isang anino ng pag-aalala ang gumuhit sa mukha nito. Inaalagaan ko siya. Alam ko, mabilis na sabi ni Marco. Pero kaya kong magbigay ng higit pa. Ang pinakamagaling na mga doktor, ang pinakamagaling na ospital. Hayaan mo akong tulungan ka. Hayaan mo akong tulungan siya. Bilang-bilang ama niya. Ang salitang di ama ay nagpabalik sa galit sa mga mata ni Liana. Tulong! Iyan ka pa rin, Marco. Ang tingin mo, lahat ng bagay ay kayang ayusin ng pera mo. Ang lagnat niya, ang ubo niya, kayang pagalingin ng mga doktor. Pero ang mga gabing umiiyak siya dahil nagtatanong kung nasaan ang tatay niya. Ang mga kaarawan niyang nag-iisa siyang naghihipan ng kandila. Nabibili ba ng pera mo iyon? Bawat tanong ay isang sampal. Bawat salita ay totoo. Ang sakit na dinulot mo, hindi iyan basta-basta nagagamot sa ospital, sabi ni Liana, ang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Kung gayon, hayaan mo akong subukan, sabi ni Marco, ang sariling mga mata ay nagbabadyang lumuha. Ano man ang kailangan kong gawin? Luluhod ako kung kinakailangan. Maghihintay ako. Araw-araw. Hinding-hindi na ako aalis. Tinitigan siya ni Liana ng matagal, na para bang tinitimbang ang bawat salita, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa wakas, umiling ito ng dahan-dahan. Umalis ka na, sabi nito, ang boses ay pagod na. Hindi mo kayang ayusin ang lahat gamit lang ang pera mo. Tatalikod na sana ito nang huminto at muling nagsalita, ang mukha ay nakatingin sa malayo, ang mga mata ay puno ng isang pighating hindi maintindihan ni Marco. At may mga bagay kang hindi alam, mga bagay na hindi mo na malalaman. At sa mga salitang iyon, pumasok na ito sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Iniwan si Marco na nakatayo sa labas, mag-isa, na may isang bagong tanong na bumabaon sa kanyang puso. Anong ibig niyang sabihin? Ano pa ang hindi niya alam? Ang paghahanap niya ay hindi pa pala tapos. Ito'y nagsisimula pa lang. Ang pagdating ni Marco de Salcedo ay parang isang bagyo. Winasak nito ang payapang pader na itinayo ni Liana sa paligid nila ni Pia sa loob ng 5 taon. Ngunit tinupad ni Marco ang kanyang sinabi. Hindi na ito umalis. Sa halip na bumalik sa Maynila, umupa ito ng isang maliit na bahay sa kabilang kanto, isang simpleng bahay bakasyonan na matagal nang walang tumitira. At araw-araw, naroon siya. Araw-araw, ang kanyang magarang kotse ay nakaparada sa labas, isang paalala ng mundong pinagmulan niya. Ngunit si Marco mismo ay hindi na ang haring nakaupo sa kanyang trono. Pinanood siya ni Liana mula sa bintana ng panaderya. Nakikita niya itong sinusubukang kausapin ang mga kapitbahay, na sa una ay ilag sa kanya, ngunit kalaunan ay tila natutuwa na sa kanyang mga awkward na pagbati.
Nakita niya itong bumili ng isang kalabaw na gawa sa kahoy mula sa isang matandang mangukit at pagkatapos ay hindi alam kung saan ito ilalagay. Nakita niya itong sinusubukang magwalis sa bakuran nito, ngunit mas marami pang alikabok ang nililikha niya kaysa sa nililinis. Ang makapangyarihang isihi ng De Salcedo Holdings, na kayang payanigin ang stock market sa isang salita lamang, ay hindi marunong ng mga simpleng gawain sa buhay. At sa kabila ng pilit niyang pagmamatigas, isang maliit na bahagi ng puso ni Liana ang nakakaramdam ng awa. At isang bagay na mas mapanganib, paghanga sa kanyang tiyaga. Hindi na niya ito sinubukang lapitan. Sa halip, araw-araw, may iniiwan itong isang bagay sa tapat ng kanilang bakod. Isang basket ng prutas. Isang bagong laruan para kay Pia. Isang set ng mga libro. Mga regalong hindi niya tinatanggap, ngunit hindi rin niya magawang itapon. Mommy, sino po ba talaga yung si Pogi na laging nasa labas? Tanong ni Pia isang araw, habang kinukulayan ang kanyang coloring book. Hayaan mo na siya, anak, sagot ni Liana, habang nagmamasa ng tinapay. Ngunit ang tanong ay nanatili sa hangin. Sino nga ba siya ngayon? Hindi na siya ang malamig na lalaki sa kontrata. Ngunit hindi pa rin siya ang amang karapat-dapat para sa kanyang anak. Ang puso ni Liana ay isang larangan ng digmaan. Ang isang panig ay sumisigaw ng pag-iingat, ipinapaalala ang sakit ng nakaraan, ang kahihiyan, ang biglaang pagtataboy. Ang kabilang panig naman, isang mahinang tinig, ay bumubulong ng posibilidad ng pagpapatawad, ipinapakita ang isang lalaking handang talikuran ang kanyang kaharian para lamang mapalapit sa kanila. Ang desisyon ay kinuha mula sa kanyang mga kamay. Isang gabi, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. At kasabay nito, ang kinatatakutan niyang lagnat ay muling bumalik kay Pia, ngunit sa pagkakataong ito, mas malala. Ang bata ay hindi lang mainit, ito'y nanginginig at hirap huminga. Ang gamot na paracetamol ay tila walang epekto. Liana, kailangan na nating dalhin sa ospital si Pia, natatarantang sabi ni Aling Nena. Ngunit ang pinakamalapit na ospital ay nasa kabilang bayan at walang tricycle na bumibiyahe dahil sa lakas ng ulan. Ang kanilang panaderya ay sarado. Wala silang paraan. Ang desperasyon ay muling kumain sa sistema ni Liana. Ang parehong desperasyon na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas sa pasilyo ng isang ospital sa Maynila. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa gitna ng malakas na ulan, naroon pa rin ang itim na kotse. Nakabukas ang ilaw nito. Naghihintay. Isinantabi ni Liana ang kanyang pride. Isinantabi niya ang kanyang galit. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang kanyang anak. Binalot niya si Pia sa makapal na kumot at tumakbo siya palabas sa ulan. Kasunod ang kanyang ina. Marco, sigaw niya, ang kanyang boses ay halos kainin ng ugong ng hangin at ulan. Marco, tulong! Bumukas ang pinto ng kotse sa isang iglap. Lumabas si Marco, hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Nang makita niya ang kalagayan ni Pia, ang kanyang mukha ay napuno ng takot at pag-aalala. Sakay, utos niya, binuksan ang pinto sa likuran. Mabilis silang pumasok. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip. Si Liana ay nakayakap kay Pia, na patuloy na umiiyak ng mahina. Si Aling Nena ay nagdarasal. At si Marco, na nagmamaneho, ay isang imahe ng matinding konsentrasyon. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit bawat segundo ay sumusulyap ito sa rearview mirror, sa mukha ng kanyang anak. Sa emergency room ng ospital, ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Kinuha nila si Pia at dinala sa loob. Naiwan silang 3 sa waiting area. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita. Pagkalipas ng 1 oras, lumabas ang doktor. High-grade fever due to a possible infection. Nagre-respond na po siya sa gamot. But we need to run more tests. Lalo na sa kanyang kidney functions. Napansin naming may kaunting irregularidad. Ang mga salitang iyon. Kidney functions. Ang lakas ay tila nawala sa mga tuhod ni Liana. Napaupo siya sa isang bench, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Gumuho ang pader na itinayo niya. Ang katatagang ipinakita niya sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Umupo si Marco. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Ilang minuto silang ganoon.
Nang sa wakas ay tumahan siya, tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay pagod at talunan. Hindi lang ito simpleng lagnat, mahinang sabi niya, ang boses ay garalgal. Ito yung kinatatakutan ko. At doon, sa steril na katahimikan ng isang maliit na chapel sa loob ng ospital, ikinuwento ni Liana ang lahat. Ang tungkol sa sakit sa bato na nasa lahi nila. Ang tungkol sa takot na baka namana ito ni Pia. At sa huli, ang pinakamabigat sa lahat, ang sikretong kinimkim niya ng 5 taon. Hindi lang si Pia ang anak natin, Marco, sabi niya, ang bawat salita ay isang napakabigat na bato na inaalis niya sa kanyang dibdib. Kambal sila. Nakita niya ang pagkalito at gulat sa mukha ni Marco. Si Pia ang mas mahina sa kanila. Ang kanyang kakambal, si Angela, ay malusog. Natakot ako. Natakot akong hindi ko sila kayang buhayin pareho. Natakot akong baka pareho silang maghirap dahil sa akin. Kaya iniwan ko si Angela. Iniwan ko siya sa isang ampunan sa Maynila, umaasang may kukuha sa kanya na magbibigay ng buhay na hindi ko kayang ibigay. Ang huling mga salita ay isang hikbi. Inilabas niya mula sa kanyang blusa ang isang kwintas, isang simpleng silver na kwintas na may palawit na kalahating puso. Ito lang ang iniwan ko sa kanya. Ang kapares nito. Inaasahan ni Liana ang galit. Ang panunumbat. Ngunit sa halip, ang nakita niya sa mga mata ni Marco ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malalim na sakit, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Isang pag-unawa sa sakripisyong ginawa niya bilang isang ina. Dahan-dahan, lumuhod si Marco de Salcedo sa sahig ng chapel, sa harap niya. Hindi ito ang pagluhod ng isang haring humihingi ng pabor. Ito ang pagluhod ng isang lalaking basag, ng isang lalaking sa wakas ay naintindihan ang lahat. Patawarin mo ako, Liana, sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Sa pag-iwan ko sa'yong mag-isa. Sa pagpilit sa'yong gumawa ng ganitong desisyon. Patawad. Itinaas nito ang tingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang bagong pangako. Hindi na kita iiwan. Hindi na kayo. Hahanapin natin siya, Liana. Hahanapin natin si Angela. At bubuin natin sila. Bubuin natin ang pamilya natin. Magkasama. Tumingin si Liana sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naniwala siya. Tumango siya, ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Ang hari at ang probinsyana, sa gitna ng kanilang mga durog na puso, ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Ang paghahanap sa kanilang nawawalang piraso. Epilogue Snippet. Sa isang masaya at maingay na ampunan sa Maynila, isang batang babae na may mahabang buhok at malalaking mata ang nakaupo sa isang duyan, masayang naglalaro. Si Angela. Sa kanyang liig, nakasabit ang isang kwintas na may palawit na kalahating puso. Sa di kalayuan, isang madre at isang mag-asawa ang nag-uusap habang nakatingin sa kanya. She's a wonderful child, sabi ng babae sa mag-asawa. Marami nang gustong mag-ampon sa kanya, pero hinihintay niya raw ang kanyang tunay na pamilya. Umiti ang mag-asawa. Kami na po siguro iyon. Habang papalapit ang mag-asawa, si Angela ay biglang napatingin sa gate ng ampunan, na para bang may naramdaman siyang isang pamilyar na tawag mula sa malayo. Sa labas ng gate, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto. Mula rito ay bumaba ang isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pinaghalong takot, pag-asa, at isang pagmamahal na kayang tumawid sa distansya at panahon. Ang babae ay hinawakan ang kamay ng lalaki, at magkasama silang humakbang palapit sa tarangkahan, handang harapin ang katotohanan at ang pag-asang naghihintay sa kanila sa loob. Ang kanilang nawawalang piraso ay ilang hakbang na lamang ang layo. At dito nagtatapos ang unang yugto sa paglalakbay ni Marco at Liana. Mga minamahal naming tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat linggo, ang inyong pananabik ang nagsilbing inspirasyon upang bigyang buhay ang bawat kabanata.
Ang pagsulat sa kwento ni na Marco at Liana ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa kanilang sakit, sa kanilang mga pag-iyak, at sa kanilang mga munting tagumpay. Naramdaman ko ang bigat ng desisyon ni Liana, ang laso ng pagsisisi ni Marco, at ang walang hanggang pag-asa na dala ng isang pamilyang nagsusumikap na muling mabuo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, masakit at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ipinakita sa atin ni na Marco at Liana na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay, marunong umunawa at higit sa lahat, marunong magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi isang desisyon na palayain ang puso mula sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na umaga. Na ang isang pamilyang winasak ng pagkakamali ay maaaring buuin muli ng pagmamahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan sa paglalakbay na ito? Mangyaring mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga at nagsisilbing ilaw sa aming mga manunulat. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa ating muling pagsasama.